Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 741 hanggang 760. Kabanata 741. Nanlaki ang mata ni Mr. Adams sa sinabi ni Jasper. Magsasalita pa sana siya nang mapansin niyang nakatingin si Jasper na nakangiti. Mr. Adams, may opinyon ka pa ba? Sa pag-iisip tungkol sa pastahan na ginawa niya kay Jasper, si Mr. Adams ay sumangot ng malamig at sinabing, "Pera mo lang ito, Mr. Lane. Siyempre, wala akong tutol kung handa kang gugulin ang perang iyon. Sana lang ay hindi ka makaramdam ng sama ng loob kapag wala sa 70 server ng grupo ang magagamit." Ngumiti lang si Jasper at hindi na umimik kay Mr. Adams. Agad niyang inanunsyo, "Lahat, mangyaring magtrabaho ng kaunti ngayon, manatili sa iyong mga baril, at orasan sa loob ng ilang dagdag na oras. Sasamahan ko ang lahat sa pag-overtime. Gayun din, ang hapunan ay nasa akin. Kukunin ko ang mga chef mula sa Sheraton upang maghanda ng isang bagay para sa atin. Siguraduhin lamang na ang lahat ay tapos na ng maayos sa iyong pagtatapos." Napuno ng tagay ang buong tanggapang pansangay. Paglabas ng conference room, napansin ni Jasper ang bahagyang naninigas na ekspresyon ni Jack habang papunta sila sa opisina ni Jack. Ngumiti siya at nagtanong, "Jack, kinakabahan ka ba? Hindi ito katulad mo." Mapait na tumawa si Jack. "Mr. Lane, maaaring wala ito para sa iyo ngunit gumugol kami ng masyadong maraming oras at pera sa proyektong ito ng United Legends. Sa palagay ko ay hindi pa ako magkakaroon ng kumpiyansa na magpatuloy kung mabibigo ito." Tinapik ang balikat ni Jack, nakangiting sabi ni Jasper, "Una sa lahat, hindi tayo mabibigo. Pangalawa, kahit na mabaigaw tayo, hindi iyon mahalaga. Ang pagkawala ay isang pagkawala. Kayang-kaya ko pa ring mawala ang kaunting pera, at ito ang unang pagkakataong mabibigo ako kaya hindi ko iisipin na matikman ito." Binigyan ni Jack ng blankong tingin si Jasper bago umiling at sinabing may pilit na ngiti, "Mr. Lane, sa totoo lang, kung ano talaga ang sinasabi mo minsan, gusto kitang suntukin." "Hahaha, kuwit, malapit nang magbukas ang United Legends para sa open beta testing. Kumalat ang balita sa buong bansa sa maikling panahon. Sa panahong ito, hindi mahalaga kung ang isa ay nag-a-access sa isang web portal o isang app sa pagmemensahe, kahit na nagpunta sila sa internet cafe upang mag-surf sa internet, mayroong mga ad para sa United Legends sa lahat ng dako. Ang hindi mabilang na mga netizens ay unti-unting ginawang parang mga online game player. Na-curious sila sa larong nangingibabaw sa internet. Noong taong 2001 kung kailan kakaunti pa ang mga domestic games, ang uri ng laro na nilalaro ng maraming tao ay parang Command and Conquer, Red Alert. Kahit na sila ay kawili-wili, sila ay magiging boring pa rin pagkatapos ng ilang sandali. Wala pa rin sa mga malalaking online na multiplayer na role-playing na laro sa domestic market. Sa kasalukuyan, hinihintay ng lahat ng mga manlalaro ang paglabas ng laro. Matapos mailabas ang balita, sinisikap ng lahat na mang-alap ng mga kaibigan sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono at text messaging app. Ang mga lalaking naka-schedule na makipag-date sa kanilang mga kasintahan ay kailangang biglang mag-overtime pansamantala. Hindi lang iyon kundi ang mga mag-aaral na may hindi natapos na mga takdang aralin ay bigla ding nagsisikap na matapos ang mga ito sa isang araw. Yung mga may plano sa gabi ay biglang nagdadahilan para hindi sila makapasok. Alas 6 ng gabi, halos magkasabay na bomb-ahas sa mga internet cafe sa buong bansa ang dagat ng mga tao. Sunod-sunod silang naupo sa harap ng kanilang mga computer pagkatapos nilang iyon, naghihintay na mag 7 PM. Habang naghihintay, tumingin sila sa kanan at kaliwa para lang makita na lahat ng nandoon ay naghihintay sa paglabas ng United Legends. Sabay ngiti nilang lahat. "Anong user ID ang pipiliin mo? Saang lupain ang gusto mong puntahan?
Warrior ba o mage ang pupuntahan mo? O baka cleric? Kaya lang, nagsimula silang mag-chat tungkol sa laro. Nakangiting tumagilid ang may-ari ng internet cafe at nagsimulang magpasalamat kay Sena. Mahirap sabihin ang kinabukasan ng naturang laro ngunit at least for the time being, maganda ang takbo ng negosyo. Hindi lamang mataas ang inaasahan ng mga manlalaro ngunit ang ibang mga tao mula sa industriya ng lokal na pasugalan at industriya ng internet ay nagbabantay din sa laro. Si Sena ang unang nakipagsapalaran sa online gaming at nakatanggap ng maraming atensyon dahil dito. Tahimik na naghihintay ang lahat sa magiging resulta, upang makita kung sasabog ang larong ito sa bansa. Sa inaasahan ng milyon-milyong manlalaro, ang kamay ng orasan ay dahan-daang umabot ng alas 7 ng gabi. Buksan ang server. Sa isang order mula kay Jasper, binuksan ang unang 10 server ng grupo. Si Mr. Adams at Jack ay nakatitig sa isang computer. Ang computer na ito ay may master control program at maaaring direktang obserbahan ang pagkarga sa bawat server. Ang mga server ay bukas at ang ilang mga manlalaro ay pumasok na sa laro. Nako, sobrang laki ng kargada. Nag-crash ang server. Halos sabay na sinabi ang dalawang pangungusap na ito. Sa sandaling iyon, madilim ang ekspresyon ni Jasper. Anong kalokohan ang ginagawa ninyong lahat? Matagal ko nang sinabi sa inyo na bigyang pansin ang server load. Sa sandaling maabot ng isang server ang buong kapasidad, hihinto kaagad ang pagpaparehistro para sa kasalukuyang server at magbukas ng bago upang i-redirect ang trapiko. Gayunpaman, pinahintulutan mo pa rin ang server na mag-crash. Ang mas composed ng isang tao ay karaniwang, mas nakakatakot sila kapag ang kanilang init ng ulo ay sumiklab. Si Jasper ay karaniwang laging kalmado at composed anuman ang kanyang pakikitungo. Gayunpaman, ngayong nagsimula na siyang magpasaway, walang sino man sa buong opisina kasama na ang grupo ng mga mabibilis na technician mula kay Corana ang nangahas na tumili. Sa huli, si Jack pa rin ang kumagat ng bala at sinabing, Mr. Lane, nakapagtakda na kami ng threshold ngunit ang trapiko sa sandaling iyon ay napakalaki na hindi namin napigilan, kaya bumagsak ito sa lugar. Kumunat ang noo ni Jasper. Huwag na natin itong pag-usapan ngayon. Simulan ang pag-redirect ng trapiko at gabayan ang mga manlalaro sa mga bagong server. Kaya lang, napuno ang unang batch ng 10 server ng grupo sa loob ng unang 10 segundo ng paglulunsad ng United Legends. Ang mga bagong manlalaro ay walang paraan upang magrehistro para sa isang account at sabik na nagtap sa kanilang mga talahanayan. Gayunpaman, ang isang anunsyo ay agad na naipublish sa opisyal na website, at kasama nito, 30 grupo ng mga extrang server ang binuksan ng sabay-sabay. Sa anumang kaso, ang mga taong nagbabantay sa United Legends ay nagbuntong hininga dahil maaari na nilang sabihin na ang laro ay hindi mapipigilan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 742. Sa kabila ng paglabas ng isa pang 30 server ng grupo, hindi pa rin nila napigilan ang pananabik ng mga manlalaro. Bagong-bagong gameplay, nobelang user interface, at hindi pa nakikitang sistema, lahat ng iba pang elementong ito ay patuloy na humihila ng mga bagong manlalaro. Dahil doon, ang mga backup server ay sunod-sunod na inilabas. Kasabay nito, tumataas din ang bilang ng mga individual na nag-o-online sa lahat ng mga server. Mula sa unang 100,000 hanggang 300,000, tumaas ito sa 500,000 at muli sa 1,000,000. Alas 1:30 na ng umaga ng sumunod na araw nang ilabas ang huli sa mga backup na grupo ng server. Ang pagbubukas ng isang bagong rehiyon ng laro sa alas 12 ng umaga ay isang bagay na hindi mauulit sa bansa sa mga susunod na taon. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga manlalaro na online sa United Legends ay umabot na sa napakalaking bilang na 1.95 milyon. Isang kabuuan ng 80 mga pangkat ng server ang napuno hanggang sa mapuno. Umupo si Mr. Adams sa isang upuan, namumula ang mukha habang hindi makapaniwalang nakatingin sa figure sa screen ng computer. Napalunok siya, pakiramdam niya ay medyo natuyo ang kanyang bibig. Ang isang laro na ginawa niya ay talagang mayroong 1.95 milyong manlalaro online ng sabay-sabay sa unang araw ng bukas na beta testing nito. Ito ay hindi isang bagay na kahit na siya ay naglakas loob na isipin bago ito. Gayunpaman, isang himala ang aktwal na nangyari sa harap ng kanyang mga mata.
Ilang tao ang online noong sinubukan ang laro sa Corana dati. Ang bilang ay hindi kahit isang miserableng 100,000. Gayunpaman, ang laro ay talagang nakamit ang isang kahindek-hindek na resulta sa mainland. Ito ay isang bagay na hindi pinapayagan ng pagsasaya, ngunit hindi ni Mr. Adams ang kanyang sarili na magiging masaya. Ito ay dahil natukoy na ang kinalabasan ng taya niya kay Jasper. Hindi man sila umabot sa 2 milyon, alam ng lahat na ang 50,000 na agwat ay madaling maitulay pagdating ng umaga kung kailan mapupunta ang trapiko dahil sa pagiging holiday. Sa ngayon, lahat ng nasa tanggapang pansangay ay nagbubunyi at nagdiriwang. Natupad na rin ni Jasper ang pangako niya. Kumuha siya ng executive chef mula sa Sheraton Hotel at sa kanyang team ng mga chef para maghanda ng masaganang hapunan para sa lahat. Hindi lang iyon, binigyan pa niya ang lahat ng isang sobra na may kasamang isang buwang bonus sa sweldo. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang boss na katulad niya? Maging ang mga technician mula sa Corana ay nakatingin kay Jasper na may mga bituin sa kanilang mga mata. Si Mr. Adams lang ang nasa tabi niya. Maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pagkatalo sa pastahan, ngunit ang higit na ikinabahala niya ay malamang na nakita siya ni Jasper bilang isang payaso sa simula pa lang. Tumayo si Mr. Adams at naglakad papunta kay Jasper. Nagpakawala ng isang mahaba at malalim na buntong hininga, sinabi niya, "Mr. Lane, nanalo ka na." Walang pakialam na sagot ni Jasper, "Hindi pa tayo umabot sa 2 million count, hindi ka patalo." Napangiti ng pilit si Mr. Adams at sinabing, "Mr. Lane, alam nating dalawa na ang paglampas sa 2 milyong bilang ay sandali lamang. Hindi na kailangang mag-abala sa kaunting oras na iyon. Kung ganoon, may balak ka pa bang tuparin ang iyong pangako?" Tanong ni Jasper. Walang ekspresyon, sumagot si Mr. Adams, "Isipin mo akong nanalo." Tumawa si Jasper at sinabi kay Mr. Adams, "Bibigyan kita ng dagdag na bonus kapag umalis ka sa darating basta't maayos mong linangin ang mga talento para sa akin." Naantig si G. Adams at same time na sinabi, "Salamat, Ginoong Lane, sa iyong kabutihang loob. Alam ko na ang gagawin ko ngayon." Nang marinig ang tugon ni Mr. Adams, nakaramdam ng labis na kasiyahan si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 743. Kahit na kinasusuklaman niya ang hindi nararapat na kahusayan ng mga Coranan, kailangan niyang pigain ang lahat ng kanilang mga kakayahan. Sa pamamagitan ng sapat na pagbibigay sa kanila ng ilang hindi nakapipinsalang benepisyo, sila ay magiging mas masunurin sa pagtuturo sa iba ng kanilang mga kasanayan. Bukod dito, naniniwala si Mr. Adams at ang kanyang grupo na kahit nakunin ng mga tao ni Jasper ang lahat ng kanilang kakayahan, hindi nito binago ang katotohanan na wala silang anumang kompetisyon sa Corana, kaya hindi sila mapipilitan sa pagbabalik. Ito mismo ang puntong tinutukan din ni Jasper. Sa kasalukuyan, unti-unting tumatag ang sitwasyon sa buong proyekto at habang dumilim ang gabi, nagsimula na ring mag-log out ang mga manlalaro sa laro upang magpahinga. Matapos matiyak na hindi na magkakaroon ng anumang aksidente, bumalik si Jasper sa hotel. Si Jack at Terry ay magbabantay sa gabi kung sakaling may mangyari. Sa piling nila rito, nakakapagpahinga ng kaunti si Jasper. Matagal na naghintay si Jasper pagkalabas ng branch office ngunit hindi pa rin dumating si Julian dala ang sasakyan. Ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito. Akmang tatawagan ni Jasper si Julian, nakita niya ang sasakyang papalapit sa malayo. "Julian, tinatamad ka ba?" Pang-aasar ni Jasper habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Gayunpaman, laking gulat niya nang mapansin niyang may ibang nakaupo sa kanyang upuan. "Bakit ka nandito?" Tanong ni Jasper na ikinagulat niya nang makita si Wendy na matamis na nakangiti sa kanya. Binigyan siya ni Wendy ng isang kindat at sumagot, "May isang taong tahimik na nakabasag ng world record para sa mga online games, syempre, pupunta ako para kantahan siya ng ilang papuri." Umupo si Jasper sa upuan na inalok ni Wendy sa kanya at natatawang sinabing, "Nalaman mo rin ang tungkol dito. Makakakita ako ng mga ad para sa United Legends kahit saan nitong ilang araw hanggat nagsusurf ako sa internet. May mga promotional poster pa na nakasabit sa harap ng mga internet cafe sa tabi ng kalsada. Ang hirap makaligtaan.
Plano kong lumikha ng isang karakter at subukan ito bukas din, sabi ni Wendy. Nakangiting sabi ni Jasper, ang ganda. Sabay tayong laruin. Kukunin namin ang tech department upang ayusin ang antas ng laro para sa amin at pagkatapos ay maaari kaming magpakasal. Parang, namumula ang sagot ni Wendy, hindi ka ba natatakot na malaman ng mga manlalaro ang tungkol sa pagpapabigat mo? Hindi naman big deal. I can just ask them to set up an internal server for the two of us, nakangiting sabi ni Jasper. Mabuti para sa iyo. Sinandal ni Wendy ang kanyang ulo sa balikat ni Jasper at sinabing, nabalitaan ko mula kay Julian na hindi ka pa natutulog kaninang 3:00 ng madaling araw. Tingnan mo, 2:30 na. Naging abala ako, pinunasan ni Jasper ang kanyang mga pisngi, na medyo nakaramdam ng pagod. Maraming bagay na kailangan kong asikasuhin ng personal, wala akong pagpipilian, sabi niya. Paano kung hahanapin kita ng secretary mamaya? Mungkahi ni Wendy. Habang kailangan ko ng sekretarya, ako mismo ang dapat na maghanap, mataimtim na sabi ni Jasper. Bakit ganun? Hindi ba pwedeng maghanap ako ng para sayo? Tanong ni Wendy habang nalilito na bahagyang nakatagilid ang ulo. Siyempre, hindi sasabihin ni Jasper na kapag pinayagan niya si Wendy na maghanap ng para sa kanya, siguradong kukuha siya ng lalaki para maging secretary niya. Hindi kinaya ni Jasper na may lalaking bumubuntot sa kanya bilang sekretarya niya araw-araw. Julian ay sapat na. Para sa isang espesyal na tungkulin bilang isang sekretarya, nararapat lamang na ang tao ay isang magandang babae. Kailangang maging matalino at may kakayahan ang aking sekretarya. Kailangan din nilang maging pamilyar sa iba't ibang negosyo ng kumpanya. Ilang industriya sa tingin mo ang nasasangkot ngayon ng kumpanya? Hindi lahat kaya ng karamihan. Kaya mas mabuting ako na lang ang maghanap, kumbinsidong paliwanag ni Jasper. Naintindihan naman ni Wendy ang ibig niyang sabihin at tumango. Tama ka, kung gayon kailangan mong maghanap ng isa. Nakahinga lang ng maluwag si Jasper nang mahinang idinagdag ni Wendy, pwede lang silang lalaki. Natigilan si Jasper. Nga pala, pumunta ako ngayon para sa isang importanteng bagay, seryosong sabi ni Wendy bigla. Ano ito? Tanong ni Jasper. Wala ka pang kahihiyang magtanong. Hiniling mo sa akin dati na maglipat ng 5 bilyon sa account ng isang subsidiary na kumpanya ng real estate at ngayon ay 2 hanggang 3 bilyon na lang ang natitira sa account ng kumpanya ng pamumuhunan. Wala ng pera, sabi ni Wendy. Nanlamig ang ekspresyon ni Jasper. Naging mahirap ba siya ngayon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 744. Bigyan pa ito ng 1 linggo at kailangan nating bayaran ang balanse para sa South Face River Project. Hindi bababa sa 7 bilyon. Wala na kaming ganyang pera, Wendy ranted about being poor. Umubo si Jasper at sinabing, tungkol sa subsidiary na kumpanya ng real estate, ito ang upfront investment fees na kailangan para simulan ang pagtatayo ng skyscraper, kaya hindi ito maiiwasan. As for the rest, may pera pa ako sa Harbor City account ko pero mas maganda na wag natin hawakan yon. Kung gagawin natin, ang ating gagawin ay bababa ng husto. Inilibot ni Wendy ang kanyang mga mata kay Jasper at sinabing, alam ko na wala kang masyadong pera. Ang tatay ko ay maglilipat ng 10 bilyon bukas ngunit hindi natin ito may pagpapatuloy. Masyadong mahal ang skyscraper, gusto mo ba talagang itayo? Tumango si Jasper at sinabing, kailangan itong itayo. Bukod dito, ang DAI ay hinihagis na ngayon. Wala tayong choice kundi ituloy ito. Bukod dito, pamilyar si Jasper sa merkado ng real estate at construction materials sa hinaharap. Alam niya na ang isang gusali ay maaaring itayo sa 16 na bilyong dolyar ngayon ay mangangailangan ng hindi bababa sa 20 bilyon sa loob ng wala kahit 2 o 3 taon. Ang 4 na bilyong pagkakaiba ay maaaring gamitin sa paggawa ng maraming iba pang mga bagay. Nakabayad na ako ng paunang bayad para sa pedestrian street kanina at dahil dito, kulang ako sa pera, malungkot na sabi ni Jasper. Naibuhos mo ang lahat ng iyong pera sa mga proyekto sa pamumuhunan. Nagliyab na parang sulo ang mga mata ni Wendy nang itinuro niya agad ang dahilan ng pagiging walang pera ni Jasper. Nakangiting sabi ni Jasper, ito rin ang dahilan kung bakit nagmamadali akong lumabas doon sa United Legends. Ang mga MP3 player ay hindi rin ginagawang masama.
Maaari tayong makakuha ng milyon-milyong araw-araw. Habang ito ay hindi gaanong magiging malaking pera kapag naipon na. Ngunit kung gaano kalaki ang nakuha ng United Legends, kailangan pa rin namin ng isang paraan para makakuha ng kita. Wala ka bang ibang plano? Tanong ni Wendy. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, kailangan nating kumita ng pera sa United Legends ngunit ang pinakamahalagang tungkulin nito ngayon ay lumikha ng magandang base para kay Senna. Gusto kong maging public listed company si Senna. Kapag nangyari ito, makakapaglabas ako ng malaking halaga ng pera mula sa stock market sa isang iglap, at ang problema natin ay malulutas na. Sa pagsasalita nito, naalala ni Jasper ang panahon na binili niya si Senna bago ito. Kahit na ito ay bilang ganti sa pag-atake ni Dane kay Terryzone, binalak pa rin niyang pagsamahin sina Senna at Terryzone noon. Kung titingnan ito ngayon, gayunpaman, sa kabutihang palad ay hindi sila pinagsama. Kasalukuyang hindi pa rin kayang pamahalaan ng JW Capital ang ganoong kalaking kumpanya mula sa isang merger. Dahil dito, ang pinakamahusay na solusyon ay upang kontrolin ang dalawang kumpanya sa parehong oras. Ang isa bilang isang nakalistang kumpanya at ang isa ay para mapanatili ang status quo. Ang pag-iwan sa dalawang kumpanya upang gampanan ang kanilang mga tungkulin habang pinapanatili ang kompetisyon ay ang pinakamahusay na paraan. Kahit sino ay gagawa din ng maling desisyon, sabi ni Jasper nang may panghihinayang bigla. Tumingin sa kanya si Wendy na nagtataka ngunit ngumiti lang si Jasper at nagtanong ng walang karagdagang paliwanag, bakit hindi nananatili sa Harbor City ng ilang araw pa sa pagkakataong ito? Sana. Ang dahilan kung bakit ako sumugod dito ngayong gabi ay isa, gusto kitang bisitahin, dalawa, kailangan kong kumpirmahin ang mga bagay sa iyo ng personal dahil masyadong malaki ang 5 bilyong fund transfer. Babalik ako bukas ng umaga kapag tapos na ako sa mga pamamaraan sa paglilipat. Malapit na kaming matapos sa South Face River proyekto. Marami pa ring dapat gawin at dahil wala ka, dapat akong magbabantay sa mga bagay-bagay. Sa totoo lang, makakabawi din kami ng malaking bilang ng mga pondo kapag natapos na ang trabaho sa South Face River. Hinawakan ni Jasper ang kamay ni Wendy at nakangiting sinabi, tingnan mo, hindi pa mahirap ang lalaki mo. Kuwit, si Wendy ay talagang naging abala bilang isang bubuyog. Nagpunta siya sa bangko ng maagang kinaumagahan upang isagawa ang mga pamamaraan sa paglilipat. Pagkatapos noon, agad niyang kinuha si Fallon para ihatid siya pabalik sa Southeast Province. Niwala siyang oras na magtanghalian kasama si Jasper. Pagkaalis ni Wendy ay pumunta na si Jasper sa airport. Nandoon siya para ay welcome ang isang tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 745. Siya ay isang babae na magiging mahalaga sa mga susunod na plano ng IPO para kay Senna. Ngumiti si Jasper at umakbay nang makita muli ang sakit-akit na si Celine. Noong una ay binalak niyang makipagkamay sa kanya ng matino, ngunit niyakap siya nito sa isang mahigpit na yakap. Sabihin mo sa akin na hindi ka nagbibiro noong sinabi mong gagawa ka ng IPO plan para kay Senna. Tanong ni Celine, sumilay ang ngiti sa mga magagandang mata habang nakatingin kay Jasper. Nalanghap niya ang halimuyak ng babae ngunit bigla niyang nakita ang apoy na nagliliyab mula sa mga mata ni Miss Stone. Maislan na napaatras si Jasper habang nakangiti. Aniya, syempre, totoo naman. Bakit ako magbibiro tungkol sa mga ganitong bagay? Iginala ni Celine ang kanyang mga mata kay Jasper habang sinasabing malandi, you never know. Kung tutuusin, hindi ito isang beses na nagsisinungaling ka sa akin. Alam ni Jasper na ang tinutukoy niya ay kung paano niya ginamit ang kanyang mga share para magsinungaling sa kanya noong gusto niyang pigilan si Dane Warren na palayain si Senna sa merkado. Ngumiti siya at sinabing, tama ang sinasabi nila na hindi ka dapat magsinungaling sa isang babae, may hinanakit silang magpakailanman. Dahil alam mo na may sama ng loob ang mga babae, dapat matagal mo nang binabayaran ang mga pagkalugi na dinanas ko sa panloloko mo, sabi ni Celine habang naglalakad palabas ng airport kasama si Jasper. Habang nagsasalita si Celine, pinasadahan niya ng pabaya ang kanyang buhok. Ang kanyang pagkababae at alindog ay naging dahilan ng paglaki ng mga mata ng ilang turista. Well, hindi ba ako nandito ngayon? Natatawang sabi ni Jasper. Binigyan ni Celine si Jasper ng isang makahulugang tingin habang sinasabi, ako ang naglakbay hanggang sa iyo, okay.
Nang maramdaman kung paano naging malandi ang pag-uusap, nagmamadaling iniba ni Jasper ang paksa at sinabing, mayroon ka bang plano tungkol sa pakikipagtulungan na binanggit ko kanina? Sagot ni Celine, nasa evaluation stages pa ito ngayon, at hindi ko pa ito formal na naisumat. Dapat mong tandaan na ako lang ang general manager. Ang presidente, si William, ay may kapangyarihan kaysa sa akin. Lagi kanyang naaalala. Pakisigurado na hindi ito mahuhulog sa kanyang mga kamay, kung hindi ay tapos na tayo, pabirong sabi ni Jasper. Tutulungan kitang ilihim ito, sabi ni Celine habang mahinang tumawa. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila napansin ang tingin na sumilay sa mga mata ni Miss Stone nang marinig niya ang kanilang sinabi. Nang makarating sila sa hotel, umupo sina Jasper at Celine sa parehong club lounge at mga upuan na inuupuan noon nina Jasper at Kayden. Narito ang kasalukuyang sitwasyon. Ang paraan ng kasalukuyang pagpapatakbo ni Senna ay hindi gaanong naiiba sa dati. Ang pagkakaiba lamang ay matagumpay na nailunsad ang proyekto ng United Legends. Kasalukuyang hawak nito ang world record para sa pagkakaroon ng pinakamaraming online na user sa isang pagkakataon, at malaking kita ang naghihintay para makolekta ko sila. Kaya, si Senna ay kasalukuyang mas malakas kaysa noong dumating si Dane upang salubungin ka. Sabi ni Jasper habang nakatingin kay Celine. Sa totoo lang, ayaw ni Jasper na makipag-ugnay sa anumang paraan sa mga bloodsucker na ito kung hindi dahil sa katotohanang ang mga dayuhang kumpanya ay mayroong lisensyadong lokal na investment bank bilang kanilang broker bago sila may lista sa Nasdaq Composite. Bilang isa sa 4 na makikitang investment bank sa buong mundo, ang Colossal Investments ay bihasa sa mga pamamaraan upang matulungan ang mga araw na kumpanya na simulan ang kanilang mga IPO. Gayunpaman, habang tumatagal ay hindi sila nag-atubiling maubos ang isa sa kanila. Kunin si Dane bilang isang halimbawa. Gusto ng Colossal Investments na bawiin ang 25% ng shares ni Dane noong unang nagpubliko si Senna. Iyon ay tila hindi makatwiran kay Jasper. Ang pagtulong kay Senna na maging pampubliko ay magiging isang proyektong magdudulot ng maraming kita, na kung bakit ako interesado dito. Hayaan mong batiin kita ng maaga. Ikaw na ang susunod na multi-millionaire kapag nag-public si Senna, sabi ni Celine. Ngumiti si Jasper pero hindi umimik. Matagal na siyang multi-millionaire, okay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 746. Bilang nag-iisang kumpanya ng internet na matagumpay na na-rebrand ang sarili nito at kumita, ano ang inaasahan mo na mapepresyohan ng shares para sa Senna kapag napunta ito sa publiko? Tanong ni Jasper. Gayunpaman, umiling si Celine at sinabing, masyado pang maaga para sabihin ngayon. Napakaraming salik na makakaapekto sa presyo ng pagbabahagi. Siyempre, ang pinakapangunahing kinakailangan ay ang kakayahan ng kumpanya at katayuan sa pananalapi. Ang susunod ay kung paano napupubliko ang kumpanya. Tutulungan ka ng Colossal Investments na makipag-ugnayan sa isang grupo ng mga milyonaryo na gumagawa ng mga pribadong placement bago magbukas ang share market. Ito ay magiging isang mahusay na plus para sa amin kapag ang balita ay naging publiko. Ginagawa ko na, sabi ni Jasper habang binigyan siya ng isang makahulugang ngiti ni Celine. Nakipag-ugnayan ako kay Jay Langdons at sa pamilya ng Law sa Harbor City. Inialay nila ang buong suporta nila. Sina Jasper at Kayden ang nakaisip ng planong iyon sa huling pagkikita nila. Ang balita ng multi-millionaire Half the Harbor Langdon na gumagawa ng mga pribadong placement sa Senna ay tiyak na makikinabang sa kumpanya. Noong una, inisip ni Kayden na hinahayaan lang siya ni Jasper na gumawa ng mga pribadong placement para makapagbigay siya ng magandang salita para sa kanya sa Trade Settlement Center. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon pa si Jasper ng maraming trick sa kanyang manggas. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi nakakapinsalang mga trick lamang. Kaya naman, napangiti na lang si Kayden at tinapunan ito ng tingin pagkatapos niyang malaman ang tungkol dito. Nagulat si Celine, ngunit hindi siya nag-usisa para sa karagdagang mga detalye. Sige, parang hindi kikita ng mga komisyon ang Colossal Investments mula sa iyo, pero ayos lang. Ang Colossal Investments na ang bahala sa buong proseso ng listing para sa Senna, kasama ang mga aktibidad na pangpromosyon sa Amerika. Ilang shares ang handa mong ilagay bilang shares outstanding? Ang mga pagbabahagi na binili, ibinenta,
at ipinagkalakaw sa share market ay kilala bilang mga natitirang bahagi. Ang mga bahaging ito ay madidiluted bago ang isang kumpanya ay naging pampubliko. Bilang nag-iisang mamumuhunan ni Sena, sinabi ni Jasper kung gusto niyang maglagay ng 10% o 50%. Kung mas mataas ang bilang ng mga pagbabahagi, mas ang bilang ng mga stock, at mas mababa ang presyo sa bawat mataas na bahagi. Gayunpaman, wala itong kinalaman sa kabuuang halaga ng merkado ng kumpanya pagkatapos itong may lista. Komento ni Amber Lee, at joe.lamshipmountain@gmail.com. Katulad ng kung paano magiging $100 ang parehong $100 na singil at $10 na singil. Naisip na ito ni Jasper, kaya agad niyang sinagot, 32% shares. Bahagyang kumunot ang noo ni Celine habang pansamantalang sinabi, ang mga kumpanya ay kadalasang naglalabas ng hindi bababa sa 40% ng kanilang mga share bilang shares outstanding kung gusto nilang may lista sa Nasdaq Composite. Isang bahagi lamang ng aking diskarte sa negosyo ang paglilista sa Sena sa publiko. Hindi ito ang kabuuan ng plano. Bukod sa, ako lang ang makakakontrol kay Sena. At sa pamamagitan nito, ang ibig kong sabihin ay hawak ko ang ganap na kontrol sa natitirang 67%. Hindi ko papayagan ang sino man na maging shareholder o bahagi ng board of directors at kutsain ako. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Jasper. Walang ganang sabi ni Celine, sige. Ang iyong kumpanya, ang iyong tawag. Ang Colossal Investments ay hindi nagagawa ng karagdagang komento kung nakapagpasya ka na sa pag-isyo ng 32% ng iyong mga pagbabahagi. Ipakikita ko ang aking club kay Sena at i-cross-check ang mga numero sa Departamento ng Accounting, Pananalapi, at Pangkalahatang Pamamahala ngayong hapon bago tayo makabuo ng isang panghuling ulat sa pagsusuri ngayong hapon. Ang ulat na ito ay unang i-audit sa loob ng Colossal Investments bago ito maipasa sa Nasdaq Review Committee para sa huling deliberasyon nito, sabi ni Celine. Ako ay maglalagay ng isang salita sa Sena at siguraduhin na sila ay lubos na makikipagtulungan sa iyong pagsisiyasat, sabi ni Jasper habang siya ay tumango. Nang matapos ang kanilang formal na talakayan, nagtanghalian sina Jasper at Celine at nasiyahan sa isang masayang oras na magkasama. Pagkatapos noon, natigilan si Jasper nang marinig na nag-book si Celine ng kwarto sa tabi ng kwarto niya. Tinatamad akong mag-book ng ibang hotel. Hindi ka ba bukas na magiging kapitbahay mo ako? Sabi ni Celine habang nakangiti at winawagayway ang keycard niya sa harap ni Jasper. Of course, you're welcome, sabi ni Jasper na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Mas maganda rin sa ganitong paraan. Madali nating makontak ang isa't isa kung may dapat pag-usapan. Balita ko super sikat na ang laro mo ngayon. Bakit hindi natin subukan ito mamayang hapon? Paanyaya na sabi ni Celine. I have another meeting this afternoon, tatanggi na sana si Jasper nang marinig niyang sinabi ni Celine, I can let you have the final say in regards the amount of commission you will receive. Sige, tatawagan kita mamayang hapon, sabi ni Jasper habang nakangiti. Ha, mga lalaki. Tumalikod si Celine at bumalik sa kwarto niya pagkatapos niyang sumilip ng malandi kay Jasper. Sa kanyang likuran, si Miss Stone ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Jasper. Mahina niyang sinabi, binabalaan kita, huwag mong isipin ang paghawak sa kanya, kung hindi, malalagay ka sa matinding problema. Walang pakialam na sumulyap si Jasper kay Miss Stone na hindi pa niya nakakasama. Mahinahon niyang sabi, hindi mo ba masasabi na ang amo mo ang nanliligaw sa akin? Bakit hindi mo subukang sabihin sa kanya ang isang bagay? Hindi pinansin ang mabato na ekspresyon sa mukha ni Miss Stone, tumalikod si Jasper at naglakad pabalik sa kanyang silid. Nang tuluyang pigilin ni Miss Stone ang kanyang galit at pumasok sa silid, nakita niya si Celine na nakaupo sa sopa na may dalang isang baso ng red wine. Tila hinihintay siya habang pinapaikot-ikot niya ang likido sa baso nang walang pakialam. Miss Maynard, maingat na sabi ni Miss Stone. Anong sinabi mo sa kanya? Tanong ni Celine na blanko ang mukha. Naninigas ang katawan ni Miss Stone habang nagmamadaling sinabi, wala. Gusto ko lang magpaalam sa kanya. Talaga, napangiti si Celine. Halatang hindi siya naniniwala sa sinabi niya. Napatingin siya sa likidong umiikot sa baso. Ang kulay maroon na likido ay bumagsak sa mga dingding ng salamin bago dahan-daang tumulo pabalik pababa.
Ito ay isang magandang tanawin upang pagmasdan. Kung ang asawa ko na employer mo rin ay pinapayagang magkaroon ng mga mistress, bakit hindi ako magkaroon ng manliligaw? Maaari kang makipag-usap sa kanya, ngunit tandaan na alam ko ang lahat ng iyong ginawa. Huwag mong subukang galitin ako, intindihin mo. Naninigas ang buong katawan ni Miss Stone habang nanginginig na sinabi, "Oo, naiintindihan." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 747. Kinabukasan, pumunta ang koponan ni Celine sa punong tanggapan ni Sena sa Swallow Capital pati na rin sa sangay na tanggapan nito sa Waterhoof City upang magsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa mga account nito, tulad ng kanilang pinlano. Si Celine ay nagkaroon ng maraming oras sa kanyang mga kamay ngayong ang lahat ay ipinagkatiwala sa kanyang mga nasasakupan. Kinaladkad niya si Jasper para samahan siyang mamasyal sa buong Waterhoof City. Siya ay tila natutuwa na nakahanap ng ilang oras sa kanyang abalang schedule upang magpakawala. Tila halos mag-asawa ang dalawa habang nilalakad nila ang bawat kalsada at eskinita sa Waterhoof City. Bagamat si Celine ay isang babaeng may magandang hitsura at kahanga-hangang ugali, si Jasper ay hindi isang malabag na tao. Gayunpaman, kailangan niyang tiyaking maayos ang pakikitungo niya kay Celine sa panahon ng kritikal na oras na tulad nito. Kaya naman, niregaluhan ni Jasper si Celine ng isang wristwatch na may presyong 6 na numero. Bagamat tinukso ni Celine si Jasper tungkol sa lantarang panunuhol sa kanya, kalaunan ay niregaluhan niya ito ng isang pinasadyang suot na parehong mahal. Sa gabi ng ikatlong araw, nakaupo ang dalawa sa isang restaurant. Inikat ni Celine ang kanyang baso ng red wine at sinabi kay Jasper, "Nabalitaan kong nagpaplano kang magtayo ng pinakamataas na tore sa mundo dito sa Waterhoof City. Ang Colossal Investments ay may magandang source para sa insider news," sagot ni Jasper. Kahit na ang proyekto ay opisyal na nagsimula at malapit nang magsimula sa pagtatayo, ang balita ay kumakalat lamang sa isang napakaliit na bilog. Hindi pa ito naisa publiko. Nakangiting sabi ni Celine, "Depende kung sino yung tao. Isa ka sa pinakamahalagang kliyente ko, kaya natural lang na pagsamahin ko ang higit pang impormasyon tungkol sa iyo. I gather it's true judging from your reaction." Siyempre, ito ay. Tumango si Jasper. Wala siyang planong itago ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi niya ito aminin ngayon, ang balita ay kailangang isa publiko para sa mga pangangailangan sa advertising ng Waterhoof City sa hinaharap. Dahil ang balitang ito ay ipahayag ng maaga o huli, si Jasper ay handa na ibahagi ang balita kay Celine. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Celine nang sabihin niya kay Jasper, "To be honest, I would be more than willing to assist your parent company in going public. Maniwala ka sa akin, masigurado mo sana ang posisyon bilang pinakamayamang tao sa Terre kung naging maayos ang business deal na iyon." Umiling si Jasper, na nagpapakita ng kanyang maliwanag na kawalang interes sa pagkakaroon ng yaman sa pamamagitan ng market inflation. Sa totoo lang, hindi niya kailanman iisipin na ilagay si Sena sa merkado kung ang proyekto ng Torre ay hindi naging dahilan upang siya ay mawalan ng pera. Ipinanganak sa isang pamilya ng mga magsasaka, si Jasper ay palaging sineseryoso ang konsepto ng pagmamay-ari. Hindi niya kailanman papayagan ang panganib na ang kanyang mga negosyo ay wala sa kanyang kontrol, kaya naman siniguro ni Jasper na mayroon siyang kabuuang pagmamay-ari kay Sena kahit na pinahintulutan niya itong may lista sa publiko. Paano kung ang Colossal Investments ay interesado sa pamumuhunan sa iyong kumpanya? Biglang tanong ni Celine. Ang mga gantimpala ay mas malaki kaysa sa maaari mong isipin. Ipinapangako ko na agad kang kikita ng higit sa $1 bilyong summer dollars kung sumasang-ayon kang ibenta ang 40% ng iyong mga share. Bukod dito, ang Colossal Investments ay ganap na hindi makikialam sa iyong mga karapatan na patakbuhin at pamahalaan ang kumpanya. Hindi mapigilan ni Jasper na mapangiti nang marinig ang pamilyar na mga pahayag na ito. Hindi ba niya sinabi ang parehong bagay sa lokohin, Hudson Moore bago? Siyempre, lahat ng kapitalista ay pare-parehong tiwali. O, hindi ba iyan ay nagbibigay sa akin ng pera para sa wala? Nang aasar na tanong ni Jasper. Oo naman. Itinaas ni Celine ang mukha gamit ang maputlang kamay habang nakatagilid ang ulo at tinitigan si Jasper. Ang poster na ito ay nagdulot sa kanya upang magmukhang medyo hindi gaanong mature at mas mapaglaro at matapang.
Ang Colossal Investments ay magpapadala ng hindi bababa sa 3 tao upang umupo sa board of directors. Siyempre, pwede pa namang pag-usapan yan. Never mind, sabi ni Jasper habang umiiling. Miss Celine, I will never consider split the rights to my parent company. Yun ang bottom line ko. Ang kuripot mong tao. Pinandilatan ni Celine si Jasper habang sinaway, dapat maintindihan mo ang dahilan ng paglaki ng maraming kumpanya ngayon ay dahil nakatanggap sila ng tulong mula sa mga kapitalista. Gaano katagal ang isang kumpanyang nagnanais na palawakin upang maabot ang presyo sa merkado na $100 bilyong kung hindi sila makakatanggap ng tulong mula sa mga kapitalista? O sinasabi mo bang kontento ka na sa pagmamayari ng kumpanyang pinagsama-sama lang ng $10 bilyong? Humalaklak si Jasper habang sinasabi, mas backward thinker ako, at dahil sa hindi magandang background ko, naging partikular ako sa mga ganitong bagay. Ang bagay na pinakahinamak ko ay ang mga taong sinusubukang linta ang mga hinahanap mula sa akin. At saka, sino ang magsasabing magkakaroon lang ako ng ilang bilyong dolyar sa pangalan ko sa isang taon? Nagulat si Celine. Totoo. Sa kanyang proseso ng pagsasaliksik sa paglalakbay ni Jasper mula sa basahan hanggang sa kayamanan, halos nakalimutan niyang naipon niya ang kanyang kayamanan sa loob ng isang taon. Iyon ay hindi lamang isang nakagigimbal na katotohanan kundi isang nakakatakot. Sige, pero ipaalam mo sa akin kung sakaling magbago ang isip mo. Parehong I at Colossal Investments ay palaging bukas ang aming pinto para sa iyo. Matikas na ngumiti si Celine habang iniiba niya ang topic. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 748. Pagkatapos kumain ay bumalik ang dalawa sa kani-kanilang kwarto. Nang matapos maligo si Celine, pinaalalahanan siya ni Miss Stone na natapos na ng assessment team ang kanilang report. Agad na umupo si Celine sa harap ng kanyang laptop at sinimulang basahin ang katatapos lang na ulat. Ang club mula sa Colossal Investments ay palaging gumagawa ng mga detalyadong ulat na maaaring hindi maintindihan ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, kailangan lamang ni Celine na suriin ang kanyang mga mata sa ulat upang makuha ang pangunahing impormasyon. Ang pangunahing tungkulin ni Senna ay sa pag-arte bilang isang web portal. Ito ang kasalukuyang portal sa loob ng Summerland, at sa mga tuntunin ng trapiko sa web, ito ay unang nireranggo sa Summerland, pangatlo sa Terra, at pang-anim sa buong mundo. Araw-araw, 10-10 milyong tao ang gumamit ng portal upang basahin ang balita at hanapin ang impormasyong interesado sila. Ang pagsusuri ay nagpakita na ito ay may malaking trapiko, isang malakas na base, at isang magandang kinabukasan. Gayunpaman, ang problema ay mahirap ay liquidate at kumita mula dito, kaya naman nalulugi ito ngayon. Ang pangalawang papel nito ay sa mga online na laro. Nakuha na ng United Legends ang buong komunidad ng paglalaro sa loob ng bansa. Hindi mahalaga kung ikaw ay nasa industriya ng paglalaro, industriya ng internet, o wala sa alinman, nagulat ang lahat sa sinasabing natamo ng United Legends. Sa loob ng isang buwan ng pagbubukas ng mga server, umabot na ito sa pinakamataas na 2.4 milyong user ng sabay-sabay na may average na 2.1 milyong user online sa anumang oras. Ang mga pagsubok na ito ay kung ano ang maaaring pangarapin ng ibang mga online na laro. Ang tuloy-tuloy na kasikatan ng laro ay naging dahilan upang magselos ang kanilang nagmamasid mula sa malayo. Ayon sa mga opisyal na anunsyo tungkol sa mga detalye ng pagbabayad na inilabas ng United Legends, ang laro ay maglulunsad ng isang sistema ng pagsingil gamit ang mga point card sa linggo pagkatapos matapos ang unang wave ng beta testing. Ang mga manlalaro ay magsisimulang Mason Hill ng 50 sentimo kada oras para sa bawat manlalaro na lumampas sa antas na 7. Kung ang mga kalkulasyon ay ginawa batay sa pag-aakalang isang manlalaro ay online ng 4 na oras sa isang araw at mayroong 2 milyong manlalaro sa kabuuan na lumampas sa antas na 7, kung gayon ang United Legends ay magdadala kay Senna ng $4 na milyon na halaga ng mga kita sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga puntos, card charging system. Tungkol sa mga gastos, ang netong tubo ay magiging $3.58 milyong pagkatapos iwas ang mga gastos gaya ng lakas tao at bandwidth ng server. Ito ang mga pinaka-propesyonal na pagsubok na ibinigay ng pangkat ng pagtatasa. Ang kumikita ng $3.58 milyong sa isang araw ay isang napakalaking halaga noong taong 2001. Maging si Celine,
na dati nang na-expose sa mga ganoong bagay, ay nabigla rin kung gaano karaming pera ang makukuha ng isang online games. Habang patuloy na nagiging popular ang United Legends, hindi pa rin nawawala sa publiko ang mga bagong server. Ang bilang na ito ay maaari lamang tumaas at hindi bumaba sa loob ng susunod na 2 taon. Maliban na lang kung nagkasakit ang mga developer o napunta sa gulo na makakasira sa laro. Gayunpaman, batay sa pagkaunawa ni Celine kay Jasper, walang paraan na mangyayari ang mga ganitong aksidente. Hindi bihira para sa isang kumpanya na kumikita ng $3.58 milyong sa isang araw. Hindi bababasa, alam ni Celine ang ilang malalaking korporasyon na maaaring gawin ito. Gayunpaman, ang problema ay ito ay isang kumpanya ng internet. Habang ang hindi mabilang na mga kumpanya sa internet sa buong mundo ay nag-aalala kung paano nila mababawasan ang kanilang mga pagkalugi, pinangunahan ni Jasper si Senna sa isang punto kung saan maaari silang kumita ng ilang milyong dolyar sa isang araw. Iyon ay magandang balita kay Senna nang sila ay ilista sa publiko. Sa pinakadulo ng ulat, 1 grado ng S dagdag ang ibinigay. Ayon sa rubrics ng Colossal Investment, ibinigay lamang ito sa mga kumpanyang may pinakamalaking potensyal na lumawak at lumago pa sa hinaharap. Matagal nang nagtrabaho si Celine sa Colossal Investments, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang S-dagdag grade na iginawad. Nakita rin ni Miss Stone na nasa tabi ni Celine ang report na binabasa niya. Gulat na tinitigan niya ang nilalaman at mamulong sa sarili, nakakakilabot ang mga ito. Baka may pagkakamali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 749. Kung nagdududa ka sa mga kakayahan ng aking club, kung saan mayroong 3 punong appraiser na hindi bababa sa 20 taong karanasan sa ilalim ng kanilang sinturon, maaari kang magsampa ng reklamo sa mga panloob na gawain at humiling ng muling pagtatasa na nagsasabing hindi mo pinagkakatiwalaan ang mga resulta ng ulat na ito. But don't bring me into this, malamig na sabi ni Celine. Nagmamadaling sinabi ni Miss Stone, Miss Maynard, hindi ko sinasadya iyon. Alam kong hindi mo sinasadya iyon. Napabuntong hininga si Celine. To be honest, nagulat din ako. Kung ikukumpara kay Miss Stone, mas maraming bagay ang nasa isip ni Celine. Si Senna ay isa lamang sa maraming kumpanya ng kontrolado ni Jasper. Ang iba ay hindi na kailangan pang banggitin. Magsisimula na sana ang kanyang kumpanya ng real estate sa pagtatayo ng pinakamataas na skyscraper sa mundo. May hawak ang Terryzone Inc. ng mga karapatan sa numero 1 software ng instant messaging, isang asol na merkado ng karagatan na kahit sino ay maglalaway. Bagamat mahirap pa rin kumita mula rito ngayon, may pakiramdam si Celine na hindi ito magiging problema kay Jasper. Ayon sa mga impormante ni Celine, tila sinusuportahan ni Jasper si Terryzone sa paggawa ng online payment system. Sinabi sa kanya ng instincts ni Celine na ang mga salitang online na pagbabayad ay magiging isang napakalaking bagay na magugulat sa lahat. Kahit na ang kanyang bagong tatag na kumpanya ng electronics ay nagawang dominahin ang 80% ng domestic marketplace ng Summerland sa pamamagitan ng pag-upgrade ng MP3 sa isang MP4. Tila, maraming dayuhang mga ngalakal ang nakipag-ugnayan sa kumpanya ng electronics sa pag-asang maibenta nila ang produkto sa ibang bansa. Ang kabuoang MP4 na ito, na binuo batay sa patentadong teknolohiya ng MP3, ay nakakuha ng atensyon ng iba't ibang kapitalistang kanluranin. Sino ang mag-aakala na ang isang maliit na kahon ay maaaring magdala ng kita ni Jasper sa $1 milyong summer dollars sa isang araw? Ito ay noong hindi pa ganap na nagagamit ang pamilihan. Kung ang produkto ay ibinebenta sa ibang bansa at nagdulot ng ripple effect sa darating, ang kumpanya ng electronics ni Jasper ay malapit nang magkaroon ng netong halaga na hindi bababa sa $3 bilyong. Bukod dito, kapwa ang kumpanya ng electronics at ang mga opisyal ng Summerland ay lubos na sumusuporta sa ideya ng pagbebenta ng produkto sa ibang bansa. Kung tutuusin, makikinabang ito sa kapwa sa bansa at sa mga mamamayan nito kapag ang isang lokal na produkto ay na-export sa ibang bansa. Ang lahat ng ito ay nagawa lamang ni Jasper. Kung ganoon nga ang kaso, magkano ang halaga ng parent company ni Jasper? Ito ang unang pagkakataon na napagtanto ni Celine na hindi siya nang ahas na isipin ang numero. Sa isang pagkabigla, napagtanto niya na kapwa ang kanyang nakaraan at ang Colossal Investments ay minamaliit ang kapangyarihan ni Jasper.
Habang walang sino man ang nagbabayad ng anumang pansin, isang maliit na grupo ng negosyo na nagugat sa Summerland ay tahimik na nabuo at malapit ng lumawak upang maging isang nangingibabaw na epekto sa pagpili. Marahil, ito ay magiging isang grupo ng pananalapi sa hinaharap. Maaari bang bumuo ng mga grupong pinansyal sa Summerland? Ipinilig ni Celine ang kanyang ulo at inalis ang lahat ng kanyang gulong iniisip sa kanyang isipan habang sinasabi niya kay Miss Stone, makipag-ugnayan sa punong tanggapan sa pamamagitan ng naka-encrypt na channel. Gusto kong makausap si Pangulong Paulson. Nag-aalangan na sinabi ni Miss Stone, pero Miss Maynard, kung isasaalang-alang mo ang pagkakaiba ng oras, baka kagigising lang ng presidente. Yvonne Stone. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Celine habang nakatitig kay Miss Stone at tinawag siya sa buong pangalan. Mukhang dumarami ang mga naiisip mo lately. Sa tingin mo ba ikaw na ang bahala sa akin ngayon? Ipapagawa ko ito ngayon din. Nagtataka, nagmamadaling umalis si Miss Stone para tuparin ang utos ni Celine. Ilang sandali pa ay natuloy ang tawag. Pumasok si Celine sa pag-aaral upang kausapin si Paulson, ang presidente at punong ehekutibong opisyal ng Colossal Investments. Samantala, umalis si Miss Stone sa pag-aaral. Kahit bilang isang personal na sekretarya, wala siyang karapatang makinig sa isang pag-uusap na napakataas ng kahalagahan. Paglabas ni Yvonne sa study, natanong niya ang laptop na hindi pa nakapatay. Ang ulat ay naging sanhi ng hitsura ng paninibugho at puot sa kanyang mga mata. Ang hitsura ni Jasper ang naging dahilan ng pag-ayaw ni Celine sa kanya. Bago ito, medyo maganda ang relasyon nila. Gayunpaman, naramdaman na ngayon ni Yvonne na si Celine ay hindi na nagtitiwala sa kanya at marahil ay hindi nasisiyahan sa kanya. Si Jasper ang may kasalanan ng lahat. May hinanakit na tingin ang bum-alot sa mga mata ni Yvonne habang iniisip iyon. Matapos palihim na kumuha ng 2 larawan ng ulat gamit ang kanyang telepono, dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid at nag-dial ng numero. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 750. Pagkapasok niya sa kwarto niya ay nagtago si Yvonne sa banyo. Hindi nagtagal ay sinagot ang kanyang tawag. Ang tao sa kabilang dulo ng linya ay isang lalaki na nagsalita sa nakakapangilabot na Samrish accent. Si William pala. Tama. Tinawagan ni Yvonne ang direktang katunggali ni Celine, si William. Buong lakas din niyang kinasusuklaman si Jasper. Si William ay palaging naghahanap ng pagkakataon na salakayin si Jasper, ngunit siya ay palaging napakalayo upang magkaroon ng anumang pagkakataong maglunsad ng pag-atake sa kanya. Kaya, maaari lamang niyang pigilan ang kanyang puot na diin sa unang pagkakataon. Ngayon, inaabot ni Yvonne ang isang espada kay William. Sasaktan din ng espada si Celine, ngunit sapat na ang selos at puot para magtulak sa isang babae na gumawa ng mga kabaliwan. Mr. William, naniniwala akong hindi mo malalaman na may kontak ngayon sina Celine at Jasper. Pinaplano nilang ilista muli si Sena sa publiko. Si Yvonne ay hindi nag-abala sa paghampas sa paligid ng bush. Sandaling nanahimik ang kabilang dulo ng linya. Tanging ang tunog ng paghinga ni William na mabilis na bumibigat ang naririnig. Na nangangahulugan na nagsisinungaling si Celine sa akin nang sabihin niya sa akin na 2 koponan ang kailangan ng pagpapadala upang muling bisitahin ang ilan sa aming mga lumang kliyente. Sa totoo lang, lihim siyang magtatrabaho kay Jasper at pupunta sa likuran ko para tulungan siyang ilista si Sena sa publiko, tama ba? Ang malalim na boses ni William, na maririnig na nagpipigil ng galit, ay naglakbay sa kabilang linya. Ang pagkakaroon ng mga ganoong bagay na ginagawa sa kanyang likuran ay sapat na nakakahiya noong siya ang Pangulo, hindi pa banggitin ang katotohanan na sila ni Celine ay nagbahagi ng isang mapagkompetensyang relasyon sa kanilang lugar ng trabaho. Si Jasper naman, may sama ng loob ang dalawa sa isa't isa. Paanong hindi magagalit si William nang malaman niyang nagtutulungan ang dalawa habang iniimbak siya sa dilim? Nakalabas na ang assessment report, at kausap ni Celine si President Paulson ngayon. Padadalhan kita ng screenshot ng ulat ng pagtatasa sa ibang pagkakataon. Maiintindihan mo ang lahat pagkatapos mong basahin ito, mahinahong sabi ni Yvonne. Sekretarya ka ni Celine, di ba? Biglang tanong ni William. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Yvonne ang katotohanan. Haha, nakakagulat. Pinagtaksilan siya ng personal secretary ni Celine, nanunuyang sabi ni William. Saan ka man naroroon, mababa ang tingin sa iyo kung tumalikod ka at sasali sa kalaban.
Namutla ang mukha ni Yvonne sa galit, at napakagatlabi siya habang sinasabi, hindi ko siya pinagtaksilan. You and I just happen to share Jasper Lane as our common enemy. Hindi mo hahayaang gawin niya ang kanyang paraan, hindi ba? Malamig na tumawa si William at sinabing, maaaring itigil ni Sena ang pag-iisip na may lista sa publiko hanggat nandito ako. Mali ka kung yan ang iniisip mo. Si Sena ay ginawaran ng grado ng S dagdag sa ulat ng pagtatasa, at sinabi na ni Celine kay Pangulong Paulson iyon. Malapit nang matanggap ng Board of Directors sa headquarters ng kumpanya ang ulat na ito. Sa palagay mo ba, ikaw, ang presidente ng Terre Regional Branch, ay makakalaban sa kagustuhan ng Board of Directors? Ang malamig na salita ni Yvonne ay naging sanhi ng lubos na pagkagulat ni William. S dagdag, paano ito posible? Padalhan kita ng mga screenshot ng report. Wala akong anumang dahilan para magsinungaling tungkol dito, kaya kung gusto mo talagang pigilan sila, dapat mong simulan ang paggawa nito bago magkaroon ng opisyal na pagpupulong ang Board of Directors sa punong tanggapan. Ibinaba ni Yvonne ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang telepono para ipadala ang mga screenshot ng ulat na kinuha niya kanina sa email ni William. Binura niya ang kanyang history ng tawag at ang mga litrato mula sa kanyang telepono kaagad pagkatapos noon. Nakahinga ng maluwag si Yvonne pagkatapos niyang makomplito ang lahat ng mga pagkilos na ito sa paggalaw ng likido. Malamig siyang ngumisi sa refleksyon niya sa salamin habang tinitignan ang baliw niyang ekspresyon. Jasper Lane, tingnan natin kung gaano kakangas pagkatapos nito. Kuwit. Kinaumagahan, tamad na naginat si Jasper habang papalabas ng kanyang kwarto. Nang makita niya si Celine, na nakangiti sa kanya habang nakaupo sa kanyang sopa, ang una niyang reaksyon ay ang paghila ng kalahating bukas na roba sa kanyang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 751. Paano ka nakapasok? Tanong ni Jasper na may pagtataka at awkward na tono. Binuksan ako ng bodyguard mo, sagot ni Celine habang nakangiti. Lumingon si Jasper at nakita niya si Julian na awkward na naglalagay ng isang plato ng almusal na dinala ng server sa mesa bago siya tumalikod at naglakad paalis. Ang lalaking ito, minasahe ni Jasper ang kanyang mga temp habang sinabi niya kay Celine, pakihintay ng ilang sandali habang nagre-refresh ako. Hindi na nag-abalang hintayin ni Jasper ang sagot ni Celine bago siya tumalikod at nagtungo sa banyo. Habang nagto-toothbrush at nag-iisip ng mga dahilan kung bakit nandito si Celine sa kwarto niya kaninang madaling araw, natanong ni Jasper si Celine na nakasandal sa pinto ng banyo. Nakatitig siya sa kanya na may nakakatuwang tingin sa gilid ng kanyang mga mata. Iniluwa niya ang toothpaste mula sa kanyang bibig at sinabing, pumunta ka ba kaninang madaling araw upang panoorin ang isang lalaki na naghuhugas ng kanyang mukha at nagsipsip ng kanyang ngipin? Humalaklak si Celine at sinabing, mukhang nakarinig ako ng bakas ng kahihiyan sa boses mo. Kahit sino ay makakaramdam ng awkward kung may nakikita sa kanila sa sandaling nagising sila, sabi ni Jasper. Napakurap si Celine at sinabing, lalaki ka. Ako yung babae dito. Ako ang magdaranas ng pagkalugi kung mayroon man. So, ibig mong sabihin kailangan kong ayusin ang lahat? Tanong ni Jasper. Humalaklak si Celine at sinabing, sige, titigil na ako sa pang-aasar sayo. Dumating ako ng maaga sa umaga dahil hindi ako makapaghintay na malaman sa iyo ang magandang balitang ito. Napagpasyahan na ba ng Colossal Investments na i-underwrite ang IPO ng libre para kay Sena pagkatapos basahin ang ulat ng pagtatasa? Nang aasar na tanong ni Jasper. Ang IPO ay ang pagdadaglat para sa initial public offering. Sa ilang taon, ito ay magiging isang buzzword na gagamitin ng bawat korporasyon sa bansa habang sinasabing nakakuha sila ng 5 taong halaga ng pera sa loob ng 3 taon. Ito ay magiging sanhi ng isang alon ng mga tao mula sa pangkalahatang publiko na nakakakuha ng kaalaman sa pananalapi sa pamamagitan ng mga pasibong paraan. Nanaginip ka siguro. Gayunpaman, maganda ang score ni Sena sa assessment. Kung mas mahusay, mas mababa ang grado na pamantayan nitong may lista sa publiko. Tataas din ang share price nito. Hindi ba magandang bagay iyon? Tanong ni Celine. Sa sandaling iyon, natapos na si Jasper sa paghuhugas ng kanyang mukha at lalabas na sana ng banyo. Gayunpaman, nakangiti si Celine habang nasa pintuan, tila walang nakatayong balak na pasukin siya.
Gusto mo sabay tayo mag-breakfast? Walang choice si Jasper kundi magtanong habang nakatayo sa may pintuan. Sure, sagot ni Celine habang nakangiti. Wala siyang balak na tanggapin ang imbitasyon ni Jasper, ngunit, hindi pa rin siya kumikibo. Paano ako lalabas kung hindi mo ako papayagan? Walang magawang tanong ni Jasper. Napakurap si Celine at nang aasar na sinabi, "Hoy, tinatawag mo na ba akong mataba?" Tahimik na bulong ni Jasper sa sarili. Kung ikaw, isang babae, ay walang pakialam, ano ang silbi ng pag-aalaga ko? Sumiksik siya sa katawan ni Celine. Gaano man kalaki at karangyaan ang presidential suite, standardized pa rin ang mga pinto. Ang isang solong tao ay madaling dumaan dito, ngunit hindi mapipigilan ng isang tao ang kanilang pagkakadikit sa balat kung ang isang mabilog at kurbadang babae ay nakatayo sa daan. Nakasuot ng robe si Jasper habang si Celine ay nakasuot ng maluwag at magaan na damit. Ang banayad na pagkakadikit ng balat ay naging sanhi ng pagbabago ng tingin sa kanilang mga mata. "How dare you?" sabi ni Celine nang makitang sumiksik si Jasper sa harap ng kanyang katawan. Tumalikod siya at padabog na tinungo ang dining room. "I told you to let me through," mahinahong sabi ni Jasper habang nakaupo sa mesa at sumandok ng isang tinidor ng itlog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 752. Bagamat nagrereklamo si Celine tungkol sa pagsasamantala, hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nakaupo siya sa harap ni Jasper. Habang naghahanda lang ng almusal si Julian para kay Jasper, lumapit siya para sumimsam sa tasa ng gatas ni Jasper. Nang ibinalik ni Celine ang tasa at nakitang nakatitig sa kanya si Jasper, sinabi niya, "Ano? Hindi mo matitiis ang iyong sarili na painumin ako ng kahit isang higop ng gatas pagkatapos na samantalahin ako." Inalis ang mga mata sa batik ng gatas sa sulok ng labi ni Celine, tuyong tawa si Jasper habang sinabing, "Syempre, kaya ko. Kaya kitang i-treat ng pagkain araw-araw kung gusto mo. Oh, nagpaparamdam ka ba na gusto mo akong maging sugar baby mo?" Malandi na sabi ni Celine habang nakatingin kay Jasper. Namangha si Jasper kung paanong bilang isang babae, hindi man lang nakipag-usap si Celine tungkol sa mga masasamang bagay. "Hoy, ano ang pakiramdam ngayon? Di hamak na mas curvaceous ako kesa sa girlfriend mo diba?" sabi ni Celine habang nakangisi. "Ganyan ka ba lagi ka-open?" tanong ni Jasper. "Depende sa mood ko." Maingat na nagpatuloy si Celine, pero kadalasan mas seryoso ako. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Jasper. Si Vita Lane ang tumatawag. Sa puntong ito, natapos na ang mga dokumento ng appointment ni Vita at nagsisilbi na siya ngayon bilang manager ng opisina para sa sangay ng Waterhoof City ng ICBS. Ang lahat ng ito ay naging sanhi ng pagiging maganda ni Vita kamakailan lamang. Ngayong naayos na ang mga problema ng pakikipagtulungan niya kay Jasper, tumawag si Vita kina John at Jasper sa telepono para imbitahan silang maghapunan. Walang plano si Jasper ngayon at walang dahilan para tanggihan ang imbitasyon ni Vita. Ibinabanan niya ang tawag ng mausisa na tinanong ni Celine, "Mayroon kang plano sa hapunan ngayong gabi?" "Nakikipagkita sa isang pares ng mga kaibigan," sabi ni Jasper. "Pwede mo ba akong isama?" tanong ni Celine. Tinitigan ni Jasper si Celine habang hindi makapaniwalang tumawa at sinabing, "Mga kaibigan ko sila sa ibang lugar, bakit gusto mong dumalo sa mga ganoong event? Bakit, hindi ba tayo magkaibigan ngayon? Hindi ba normal na ipakilala ang iyong mga kaibigan sa iba mong kaibigan?" tanong ni Celine. "Sige, sabay na tayo." Kuwit. Nang gabing iyon, sinundo ni Jasper si Celine mula sa kanyang silid. Sanay na makita siyang nakasuot ng business wear, nagulat si Jasper nang makita kung paano siya nakasuot ng casual na damit. Sa totoo lang, bagamat maganda si Celine, wala siyang uri ng kagandahan na magiging dahilan upang muling tumingin. Sa mga tuntunin ng hitsura lamang, sina Anna at Wendy ay napakarilag na kababaihan na nanalo sa pamamagitan ng pagguho ng lupa. Gayunpaman, kung bakit naging espesyal si Celine ay kung paano niya napaghalo ang kulturang silangan at kanluran sa kanyang personal na aesthetic. Kapag tumingin ka sa kanya, makikita mo ang kakisigan ng mga babaeng taga-silangan at ang pagiging carefreeness ng mga babaeng kanluranin. Higit pa rito, ang pagsasanay ni Celine sa pinaka-prestihiyosong larangan sa mundo ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng aura ng kumpiyansa at kakayahan. Sa totoo lang, kaakit-akit siya.
Ang mga babaeng tulad ni Celine ay hindi bababasa, para sa mga lalaki, isang sandata na agad na makakaalis sa sinumang nasa pagitan ng edad ng isang teenager at wizened na lalaki. Nakasuot ng casual na pananamit, si Celine ay kamukha ng iyong karaniwang babae sa opisina na kagagaling lang sa trabaho. Nakangiting tumayo siya sa harap ni Jasper at nagtanong, "Maganda ba ako?" "Yes," sincere na sabi ni Jasper habang tumatango. Sa totoo lang, lahat sina Wendy, Anna, at Celine ay maganda sa kani-kanilang paraan. Bukod dito, ang kanilang kagandahan ay hindi maaaring kopyahin sa pamamagitan ng artificial na paraan. Katulad ng kung paano naglagay si Celine ng light makeup ngayon na nagpatingkad sa kanyang mga katangian ngunit hindi siya nagmumukhang mura. Ginawa nitong natural na maganda siya. Marahil ay inisip niya ang privacy, ngunit hindi isinama ni Celine ang kanyang personal na sekretarya sa hapunan ngayong gabi. Natuwa rin si Jasper dahil doon. Palagi siyang tinitingnan ng kanyang sekretarya na si Yvonne na para bang pinatay niya ang kanyang ama. Kung hindi dahil kay Celine, matagal na siyang tinuruan ni Jasper ng leksyon. Buti na lang wala siya dito. Magkakaroon siya ng kapayapaan ng isip. Kasunod ng mga direksyon ni Vita, dumating si Jasper sa isang bukid sa labas ng Waterhoof City. Ang nakapalibot na mga bundok at ilog ay naglagay kay Celine sa magandang kalagayan. Habang nilalanghap niya ang sariwang hangin, sinabi niya kay Jasper, "Masyado itong pinag-isipan ng kaibigan mo. Hindi magiging masaya kung sa isang normal na restaurant na lang tayo kumain." Lahat sila ay mga lumang fox ngayon at natural na may mas maraming karanasan kaysa sa amin na mga magsasaka sa bagay na ito, sabi ni Jasper habang siya ay nakangiti. Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan, sabay na pumasok sa farm sina Jasper at Celine. "Mr. Lane, dumating ka na." Nakangiting lumabas sina Vita at John para salubungin siya. Gayunpaman, nagulat ang dalawang lalaki nang makita nila si Celine na nakatayo sa tabi ni Jasper. "Ito si Miss Celine Maynard, na kaibigan ko rin. Inimbitahan ko siya dahil pareho kaming nasa Waterhoof City." Nakangiti si Jasper habang nagpapakilala. "Kumusta sa lahat? Hindi naman ako unwelcome dito, diba?" Halatang pinagkadalubhasaan ni Celine ang sining ng pakikisalamuha, at siya ay nakangiti ng malumanay habang nagsasalita sa isang pabirong tono. Nagpalitan ng tingin sina Vita at John bago nilang dalawa hindi pinansin ang pagpapakilala ni Jasper na we're friends. Ang isang lalaki at isang babae ay maaaring mag-asawa o pamilya. Paano magkakaroon ng purong pagkakaibigan? Siyempre hindi. Isang karangalan na magkaroon ng panauhin na kasing ganda mo, Miss Maynard. Nababahala lang ako sa napag-uusapan naming tatlo. Ever the social butterfly, nagmamadaling ngumiti si Vita at sumagot. Nagtawanan silang apat at naabutan ang isa't isa. Lahat sila ay mga dalubhasang socializador at hindi man lang ito awkward. Saglit lang silang nag-uusap bago naging magkaibigan silang lahat. Hindi bababasa, ito ay tila ganoon sa ibabaw. Habang naglalakad si Vita patungo sa silid kasama si Jasper, bumulong siya, "Mr. Lane, may inihanda akong magagandang bagay ngayon." "Ano ito?" Curious na tanong ni Jasper. Tumawa si Vita at sinabing, "Malalaman mo din agad. Kakakuha mo pa lang ng bago mong posisyon, mas mabuting huwag ka nang magkagulo," makahulugang sabi ni Jasper. Nagmamadaling ikan-away ni Vita ang kanyang mga kamay at sinabing, "Paano ko magagawa iyon? Mayroon akong ilang simpleng ligaw na laro dito, walang kalakihan. Akala mo ba gagawa ako ng anumang ilegal na aktibidad?" Hindi nagtagal, nalaman ni Jasper kung ano ang ibig sabihin ng Vita ng ilang simpleng ligaw na laro. Almost caviar at iba pang mga pare-parehong mamahaling pinggan. Isa pa, may sabaw pang ahas. Naisip ni Jasper sa kanyang sarili na walang legal iligtas na Vita at John habang pinagmamasdan ang dalawang lalaki na humahajijek nang makita ang snake soup, na tila isang aphrodisiac. Mahal na Diyos, ang buong mesa ay napuno ng mga bihirang, mamahaling pinggan. Sa kabutihang palad, walang mga endangered na hayop dito kahit na ang lahat ng mga pagkaing ito ay napakamahal. Hinding-hindi makakain ni Jasper ang mga pagkaing iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 753. Hindi makaka-enjoy ng masarap na pagkain kung walang masarap na alak. Natawa si Vita habang naglalabas ng 2 bote ng may edad na brandy at sinabing, "Salamat sa iyo para mas umasenso pa ako sa career ko, Mr.
Lane, hayaan mong bigyan kita ng toast. Nakangiting kinuha ni Jasper ang kanyang tasa at sinabing, cheers to that. Bago tayo mag-usap ng kung ano-ano, itigil mo muna ang pagtawag sa akin ni Mr. Lane. Kasing edad mo lang si John, at dapat ay kuya ang tawag ko sa iyo. Tawagin mo akong Jasper. Sige, Jasper, cheers. Matangkad na pula ang mukha ni Vita habang tuwang-tuwa niyang ikan-awit ang baso niya sa baso ni Jasper at ibinaba ang laman nito. Napatigilid din si Jasper at tinapos ang buong baso. Kuwit. Ito ang karne ng albino beluga sturgeon, isang bihirang isda na maaari lamang anihin ng kalahating buwan bawat taon. Angkop na ubusin ng mga babae dahil nagpapalusot ito sa iyong katawan at balat. Hindi binigyan ni Jasper ng malamig na balikat si Celine habang kumakain sila. Pinutol niya ang isang slice ng sturgeon meat habang nagsasalita. Nang marinig niya iyon, ngumiti si Vita at sinabing, 2 taon na ang nakararaan, ang 1 libra nito ay mabibili sa halagang $8,000. Ngunit tandaan na ito ay $8,000 noong 1999. Ngayon, sadyang walang supply bagamat may malaking pangangailangan para dito. Hindi mo mabibili kahit may pera ka. Kinagat ni Celine ang karne. Ito ay malambot, sariwa, at mataba ng hindi mamantika. She said in surprise, ang sarap. Naaalala ko na nakita ako ng maraming sturgeon sa mga ilog noong bata pa ako. Bihira na ba sila ngayon? Nang marinig niya ang sinabi ni Celine, nagulat si Jasper, lumaki ka sa tabi ng ilog. Inilibot ni Celine ang kanyang mga mata kay Jasper at sinabing, I'm a southerner through and through, okay. Umalis lang ako ng bansa noong ako ay nasa ika-4 na baitang, ngunit mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang makabalik ako sa aking bayan. Iniisip ko kung ano na ngayon. Si dati ay napakaraming sturgeon, ngunit ang sobrang pangingisda ay naging dahilan upang bumaba ng husto ang bilang nito. May policy pang ang ipinakilala kaya ngayon, ilang buwan na lang silang mahuhuli kada taon para magkaroon sila ng panahon para mag-breed. Higit na mas mabuti ito kaysa hayaang maubos ang hayop, sabi ni Vita. Nahuli ng isang kamag-anak ko sa bahay ang sturgeon 2 araw na ang nakakaraan. Ito ay nagpapakita na isa sa pinakamalaki na nahuli sa nakaraang taon, ngunit hindi niya ito ibinente sa sinuman sa kabila ng inalok ng ilang $1,000,000 para dito. Sa halip, dinala niya ito sa akin. Tumayo si John at inihain kay Jasper ang isang mangkok ng sabaw ng ahas. Ngumiti siya ng makahulugan habang sinasabi, You should have more of this, Jasper. Mayroon itong mga kamangha-manghang katangian ng pagpapagaling. Ang lahat ng mga halamang gamot ay may edad na at inaani mula sa kailaliman ng kagubatan, na mayroon silang makapangyarihang panggamot. Kinuha ni Jasper ang mangkok mula sa kanya habang galit na galit niyang sinabi, bata pa ako at malakas. Kayong dalawa ang dapat uminom pa nito. Huwag kang magsisi kapag nasa 40s ka na at hangin na ang stamina. Ang mga lalaki ay hindi maiiwasang mag-usap tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mga bagay kapag sila ay kumain at uminom ng magkasama. Parehong bihasa sina John at Vita sa mga ganitong paksa. Noong una ay nag-aalala si Jasper na hindi sanay si Celine ngunit narinig niya ang kanyang interjection. Ang mga bagay na ito ay nagbibigay lamang ng isang psikolohikal na epekto. Kung gusto mo talaga ng paggamot, maaari kang uminom ng 2 tablespoons ng Viagra. Nagtawanan ang lahat ng nasa mesa nang marinig iyon. Ang awkwardness na naroroon dahil kay Celine, na isang estranghero, ay matalinong natanggal. Ito ay isang masarap na pagkain, at lahat ay nasiyahan sa kanilang sarili. Labis na nasiyahan si Jasper sa pagkain. Ang mesa ay napuno ng masasarap na delicacy na ginawa mula sa mga nangungunang sangkap ng isang dalubhasang chef. Pasado 10:00 na ng gabi nang matapos silang kumain. Ito ay alinman sa sabaw ng ahas o ang brandy na naging sanhi ng sakit na lasing ni Vita at John na namumula ang mga pisngi. Pagkalabas nila ng farm ay nagtawanan sila habang nagpaalam kay Jasper. Halatang marami pa silang planong naka-line up. Kasama ni Jasper si Celine, at mukhang hindi nila siya isasama. Sa alinmang paraan, si Jasper ay walang ganoong karaming mga karaniwang interes sa isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na mga lalaki. Kaya, bumalik siya sa lungsod kasama si Celine. Medyo nainom din si Celine ng gabing iyon. Naubos niya ang kalahati ng brandy na ibinuhos.
Baka naging awkward ang mga bagay-bagay kung hindi dahil sa katotohanang si Vita ay nagdadala lamang ng ganoong kalaking brandy. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 754. Tara, lakad tayo, biglang sabi ni Celine kay Jasper nang malapit na silang makarating sa hotel. Nagulat si Jasper ngunit napagtanto niyang amoy alak ang buong katawan niya. Ito ay isang magandang ideya upang makakuha ng ilang hangin at malinis ang kanyang isip. Kaya naman, pinaharurot niya si Julian ng sasakyan bago sila bumaba ni Celine. Pasado 10:00 na ng gabi, ngunit hindi gaanong desyerto ang Waterhoof City. Makikita mo pa rin ang maraming tao na lumilibot. Habang naglalakad sila sa bangkita, lumingon si Celine at medyo lasing na nakatingin kay Jasper habang sinasabi nito, "Bakit ang layo mo sa akin? Natatakot ka bang kainin kita?" Nang marinig iyon ni Jasper, na nakatayo sa likuran ni Celine, agad siyang lumapit kay Celine at tumabi sa kanya bago sinabing, "Malapit na ba ito para sa iyo?" Walang sinabi si Celine. Umabot siya, hinawakan ang braso ni Jasper, at ipinatong ang ulo sa balikat nito. Nakangiti niyang sabi, "Mas maganda ito." Pagkatapos, itinuro niya ang isang mag-asawang nakatayo sa tabi ng kalsada at sinabing, "Tingnan mo, ganito ang ginagawa nila." Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper at pilit na inaalis ang braso niya habang sinasabi, "Miss Maynard, lasing ka na." "Hindi ako lasing." Hinigpitan ni Celine ang pagkakahawak sa braso ni Jasper habang walang gana niyang sinabi, "Babae ako, at hindi ako natatakot." "Ano ang kinatatakutan mo? Pero may asawa ka na," sabi ni Jasper. Saglit na natigilan si Celine bago niya binitawan ang braso ni Jasper at ngumiti ng makahulugan, "Oo, may asawa na ako. Hindi ko na kayang maging ganito. Nakalimutan ko na sana kung hindi mo lang ako pinaalala." Ito ba ay isa pang babae sa isang hindi maligayang pagsasama? Umiling si Jasper. Wala siyang interes sa mga relasyon ng ibang mga mag-asawa, at hindi rin siya nagplanong makipagtalo. Gayunpaman, si Celine ay tila naging isang tunay na chatterbox at sinabi, "Sino ang nagmamalasakit sa kasal? Nagkasama lang kami dahil sa magkahalong interes. Siya, ang kanyang mga magulang, at ang aking mga magulang ay nasiyahan ng magpakasal kami, ngunit walang sino man ang nag-abala sa pagtatanong kung ako ay nasisiyahan." "So, satisfied ka na ba?" tanong ni Jasper. Napangiti si Celine at parang mas naging animated sa sinabi niyang, "Syempre, satisfied naman ako. Gwapo siya, mayaman, may kaya, at tanyag na tao. He's the perfect husband kahit anong tingin mo sa kanya. Anong klaseng babae ba ang hindi gugustuhing makasal sa lalaking ganyan? Mabuti naman kung ganoon." Napabuntong hininga si Jasper. "Hindi ka naman magiging childish na gusto mo ng love story between a princess and a pulubi, di ba? Ang lahat ng mga relasyon ay binuo sa isang pundasyon ng materyalismo. O ayaw mo bang makasama ang iyong asawa at gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama siya para lamang sa mga benepisyo?" "Hindi iyon," sabi ni Celine habang umiiling. "Hindi na ako high school na nangangarap ng pag-ibig." Nakakatuwa. Pero, habang nagsasalita siya, biglang huminto si Celine at tumayo sa harap ng isang display sa isang department store. Nakatitig siya ng hindi kumukurap sa isang pares ng pulang high heels na nakasuot ng mannequin. "I want this," sabi ni Celine habang nakaturo sa bintana. Sinulyapan ni Jasper ang mahigpit na saradong pinto ng tindahan at nakakunot ang noo habang sinasabi, "Sarado na. Pupunta ba tayo at bibili bukas kapag bukas na sila?" "Hindi. Gusto ko sila ngayon." Si Celine ay matigas ang ulo tulad ng isang layaw na batang babae na humihingi ng matamis mula sa kanyang mga magulang. "Hindi ko kayang basagin ang bintana at nakawin sila ngayon, hindi ba?" Walang magawang sabi ni Jasper habang pilit na kinakaladkad si Celine. Magulo ang babaeng ito pagkatapos niyang lasing. Komisyon. Inalis ni Celine ang braso ni Jasper sa kanya habang iniunat niya ang dalawang daliri. Seryoso niyang sinabi, "Kahit na may lasing na mga mata, I'll shave off 20% of the commission to list Sena publicly. Pero gusto ko ito, ngayon din." Uminit ang ulo ni Jasper. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang logo sa gilid ng kanyang mga mata. Ito ay isang logo na natatangi sa mga negosyong pag-aari ng pamilya ng batas. F***it, pupuntahan ko yan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling.
Kabanata 755. Nang gumamit siya ng laryo para basagin ang salamin ng display ng tindahan, ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay sinabayan pa ng ingay ng mga alarma. Iisipin ni Jasper na baliw siya kung hindi dahil sa pagmamay-ari ng pamilyang Lo ang tindahan na ito. Si Julian, na humihitit ng sigarilyo habang nakaupo sa kotse, ay gulat na napanganga nang makita niya iyon. Kung hindi niya ito nasaksihan ng sarili niyang mga mata, sinong mag-aakala na ang isang tycoon na may netong halaga na hindi bababa sa ilang bilyong dolyar ay gagawa ng isang bagay na kasing katampuhan ng pagdurog sa isang display ng tindahan at pagnanakaw mula rito. Gayunpaman, wala nang panahon si Jasper para pag-isipan ito. Muntik na siyang mabali at nakatutok sa 20% commission cut na ipinangako sa kanya ni Celine. Nakakita siya ng laryo, binasag ang salamin, pinulot ang pulang takong sa gitna ng mga shards, at hinayla si Celine kasama niya habang tumatakbo sila. Nakumpleto niya ang lahat ng mga pagkilos na ito nang may tuloy-tuloy na paggalaw at walang anumang pag-aatubili. Hawak ang heels sa isang kamay at hinayla si Celine, na tuwang-tuwa na tumatawa, kasama niya, tumakbo si Jasper pabalik sa kotse. Bilisan mo, alis na tayo. Sigaw ni Jasper kay Julian. Sige, walang oras si Julian na panoorin ang kapana-panabik na eksenang ito. Pinahit niya ang susi at tinapakan ang gas habang bumibilis ang mga ito. Umupo si Jasper sa sasakyan at bahagyang kinalma ang sarili. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ipagdasal na ang mga surveillance camera ay hindi kasing advanced ng mga ito sa hinaharap. Hindi bababa sa walang mga camera sa bawat sulok at junction. Sa ganoong paraan, maaari niyang ipadala si Julian na may dalang pera bilang isang paraan ng reimbursement kinabukasan. Kung hindi, nakakahiya naman sa kanya kung mahuli siya sa mga ganitong bagay. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi na talagang nakakakilig ito. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Jasper habang nakatingin kay Celine na humahajejek habang yakap-yakap ang heels sa sarili. Sabi niya, matatandaan mo na sinabi mo na mag-aahit ka ng 20% sa iyong komisyon. Huwag kang gumising kinaumagahan at sabihing nakalimutan mo na ang lahat. Ngumisi si Celine at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ko ito makakalimutan. Tingin mo lasing talaga ako. Tumingin si Jasper para sabihin sa kanya na lasing na siya. Pagbalik nila sa hotel, pinaalalahanan ni Jasper si Julian na ipaalam kay Henry ang nangyari at hilingin sa kanya na huwag gumawa ng kaguluhan. Pagkatapos, hiniling ni Jasper kay Julian na bayaran ang kapos-palad na tindahan para sa mga pinsalang idinulot niya. Pagkatapos noon ay naligo na si Jasper at nagpas siyang pumasok ng maaga. Nakahiga lang siya sa kama niya nang mag-vibrate ang phone niya. Isang text iyon mula kay Celine. Simple lang ang nilalaman ng text, 2 salita lang na may isang bantas. Salamat, ngumiti si Jasper at tinabi ang phone niya. Pinatay ang ilaw, natulog siya. Kuwit, sa oras na ito sa tapat ng silid, medyo nalungkot si Celine dahil hindi pa nagre-reply si Jasper sa kanyang text kahit na matagal na. May kumatok sa kanyang pintuan nang magpapadala pa sana siya ng isa pang text kay Jasper. Pumasok ka. Inayos ni Celine ang kanyang ekspresyon sa isang malamig at malayo. Pumasok si Ivan na may dalang mainit na tuwalya, na ibinigay niya kay Celine bago nagtanong, gusto mo bang dalhan kita ng mainit na gatas? Makakatulong ito sa pagpapagaling ng mga hangover. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 756. I want it cold, medyo pagod na sabi ni Celine. Hindi nagtagal ay nagdala si Ivan ng isang baso ng malamig na gatas at inilagay ito sa bedside table. Miss Maynard, nag-dinner ba kayo ni Jasper ngayong gabi? Paano ka nakainom ng ganito karami? Tanong ni Ivan. Minasahe ni Celine ang kanyang temples at sinabing, we had to talk about some things, that's it. Hindi mo kailangang manghimasok sa personal kong buhay. Walang lakas ng loob na gumanti, umungo si Ivan bilang tugon. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa puot habang binababa niya ang kanyang tingin. Pwede ka nang umalis, gabi na ako, sabi ni Celine habang nakahiga sa kama. Then, she abruptly added, kapag may oras ka, hilahin ang quotation na nakasave sa laptop ko at babaan ang komisyon ng 20%. Magdagdag ng isang makatwirang paliwanag na tatanggapin din ng kumpanya. Gusto ko bukas. Gulat na sabi ni Ivan, 20%. Hinding-hindi sasang-ayon ang kumpanya dyan.
Baka maghinala pa sila na kayo ni Jasper ay may hindi sinasabing deal. Miss Maynard, hindi ito. Ito ang desisyon ko. Bilang pangkalahatang tagapamahala ng sangay ng rehiyon ng Terra, may kapangyarihan akong ayusin ang komisyon sa loob ng 25% na frame. Hindi mo ba alam iyon? Malamig ang mga mata ni Celine habang nagtatanong. Ivan Stone, alam kong hindi mo gusto si Jasper, pero iyon ang personal mong nararamdaman na wala akong kontrol. Hindi kita uutusan na maging masyadong mabait kay Jasper ngunit hindi mo dapat hahayaang makahadlang sa iyong trabaho ang iyong mga personal na damdamin, at hindi rin kita papayagan na patuloy na tanungin ang aking mga desisyon. Malinaw ba iyon? Habang nakatitig kay Celine, na may seryosong ekspresyon sa mukha, napakagat si Ivan sa labi at sinabing, naiintindihan mo, Miss Maynard. Ipapatupad ko kaagad ang mga utos mo. Pumunta ka. Napapikit si Celine ng medyo pagod. Nararamdaman niya ngayon ang epekto ng alak, at wala siyang lakas para ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Ivan. Patayin ang mga ilaw kapag umalis ka. Tahimik na lumabas ng kwarto si Ivan. Paglabas ni Ivan ng kwarto ay may mamamatay na ekspresyon sa mukha niya. Agad siyang bumalik sa kanyang silid at tinawagan si William. Alam mo ba kung gaano katagal? Bakit wala ka pang aksyon? Si William, na nasa kabilang linya, ay nagsabi sa isang mapang-akit na boses, Miss Maynard, pakitandaan na ikaw ay sekretarya lamang ng isang general manager. Ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na tanungin ang isang presidente? Ivan gritted her teeth as she said, pero pantay-pantay kaming magka-partner sa kasong ito. Kailangan mong bigyan kita ng impormasyon, hindi ba? Nanunuya si William pero ipinaliwanag pa rin niya. Kailangan ng oras para hikayatin ang board of directors pabalik sa headquarters, pero may mga progress na nagsimula. Hindi mo ba nakita kung paanong hindi nagdemand ang board of directors although si Celine ay hindi pa rin nagpapasa ng quotation? Mariing sinabi ni Ivan, now that you have mentioned it, Celine just asked me to change the quotation. Gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para mapababa ng 20% ang komisyon ni Colossal. Natigilan muna si William saglit bago ito tumawa at sinabing, nakatulog ba si Celine kay Jasper? Bakit ang isang matalinong babae ay gagawa ng isang bagay na magdudulot lamang ng mga benepisyo sa kabilang partido? Nakaisip ba siya ng paliwanag na ibibigay sa punong tanggapan? Sinabi niya na ang anumang lohikal na paliwanag ay gagawin dahil mayroon siyang kapangyarihan na gawin ito. Headquarters wouldn't mind, malamig na sabi ni Ivan. Either way, she's fully invested sa usaping ito ngayon. Dapat nating bilisan at guluhin ang plano ni Sena na may lista sa publiko. Padadalhan kita ng kopya ng quotation mamayang gabi at mag-iiwan ng ilang butas sa paliwanag na gagawin sa punong tanggapan. Nasa iyo na kung paano tayo tutuloy. Natawa si William habang sinasabi, ang mga babaeng tulad mo na gagawin ang lahat para makuha ang gusto nila ay talagang masama. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Sabi ni Ivan bago ibinaba ang tawag. Kinaumagahan, hindi na nagulat si Jasper nang makita niya si Celine na naghihintay ng almusal kasama niya pagkagising niya. Umalis si Julian pagkatapos niyang ihain ang almusal sa dalawa. Kailangan niyang linisin ang kalat na ginawa ni Jasper kagabi. Sinadya ni Jasper na sumulyap sa paanan ni Celine at nakitang suot ng babae ang pulang takong kagabi. Ngumiti siya at sinabing, not bad. Ang mga ito ay napakarilag at bagay na bagay sa iyo. Parang walang kabuluhan ang pagiging impulsive ko kagabi. Siyempre, hindi naman. Nag-ahit na ako ng 20% diskwento sa aming komisyon at naisumat ang huling ulat sa punong tanggapan. Maari na nating pirmahan ang kontrata kapag natapos na nilang i-verify ito, sabi ni Celine sa maluwag na tono. Ang kabuoang komisyon ay $380 milyong at nakatulong ako sa iyo na makatipid ng $76 milyong. Anong sapatos ang maaaring ganoon kamahal? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 757. Ang mga pahayag ni Celine ay naging dahilan ng malalim na pag-iisip ni Jasper. Kasabay nito, nagdesisyon si Jasper. Nang lumawak ang kanyang mga kumpanya at nag-recruit ng mas maraming empleyado, kailangan niyang tiyakin na may kontrol siya sa dami ng kapangyarihang hawak ng kanyang mga nasasakupan. Kung hindi,
hindi ba siya magdaranas ng malaking pagkalugi kung magtatapos siya sa pagre-recruit ng isang babae tulad ni Celine Maynard na kaagad na nagbigay ng 70 milyong dolyar sa bawat pagliko? Sabay silang nag-almusal hanggang sa makatanggap ng naka-encrypt na tawag si Celine. Galing sa headquarters. It must be they informing US that we can sign the contract now, confident na sabi ni Celine kay Jasper bago ito bumalik sa kanyang kwarto para sagutin ang tawag. Ilang sandali lang ay bumalik si Celine na may pangit na ekspresyon sa mukha. Nang makita ni Jasper ang ekspresyon ng mukha ni Celine, napagtanto niya na ang bagay na dati niyang pinagtitiwalaan ay malamang na nagkamali. Sorry, sabi ni Celine pagkaupo niya sa harap ni Jasper. Bumantong hininga siya bago nagpatuloy, may mga problema ang listing ni Sena. Sabihin mo sa akin. Nakikinig ako, mahinahong sabi ni Jasper. Napatingin si Celine kay Jasper. Nang hindi isinasaalang-alang ang anumang bagay, ang kanyang pagiging mahinahon sa ganoong oras ay isang bagay na hindi maaaring magkaroon ng karamihan sa mga tao. Ipinaalam lang sa akin ng headquarters na ang mga miyembro ng board ay nagtaas ng kanilang mga hinala tungkol sa deal na ito. Humihiling sila ng kompletong redo ng assessment para matukoy ang posibilidad na pumunta si Sena. Public, sabi ni Celine. Tumawa si Jasper habang nakaupo sa sopa at sinabing, ibig sabihin, lahat ng ginawa natin noon ay walang kabuluhan. May apologetic expression sa mukha si Celine habang sinabing, hindi, baka may namiss kami. Pupunta ako sa ilalim nito at lutisin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung gaano ang internal affairs sa iyong kumpanya ng pamumuhunan, ngunit tila kakaiba na ang isang kahangahangang deal sa negosyo ay mawawala dahil lamang sa ilang miyembro ng board ang dumating upang pukawin ang mga bagay-bagay, sabi ni Jasper habang naiyuyugyug niya ang kanyang ulo. Nagmamadaling sabi ni Celine, huwag po sana kayong magkamali. Mayroon lang kaming kakaibang istruktura sa kumpanya ng pamumuhunan. Karamihan sa mga usapin ay pinangangasiwaan ng Pangulo, ngunit ang lupon ng mga direktor ay may karapatang ipahayag ang kanilang mga pagdududa para sa malalaking deal. Ito ay isang uri ng seguro para sa kumpanya sa pagtiyak na walang mga problemang nararanasan. So, ang insurance mo ay ang magkaroon ako, ang iyong kliyente, mag-aksaya ng oras ko sa iyo. Tanong ni Jasper. Natahimik si Celine. Napagtanto na ang kanyang saloobin ay maaaring medyo agresibo, pinalambot ni Jasper ang kanyang tono at sinabi, Miss Maynard, wala itong kinalaman sa iyo. Huwag kang mag-alala, mananatili tayong magkaibigan kahit anong mangyari. Ngunit sa diwa ng pagpapanatili ng formalidad ng negosyo, umaasa akong magpasa ka ng mensahe sa punong tanggapan para sa akin. Pakituloy, seryosong sabi ni Celine. Hindi lang ang Colossal Investments ang maaaring maging underwriter ni Sena sa stock market. Naniniwala ako na sa mahabang panahon ay handang gawin ito ni Sena, sapat na ang isang simpleng anunsyo upang maakit ang mga major. Mga kumpanya ng pamumuhunan mula sa mga estado gaya ng Lehman Investments, Merlin Investments, Morgan Stanley Investments, at Citigroup Inc., na lumipad at lumaban para sa pagkakataong makatrabaho ako. Makabuti para sa Colossal Investments na huwag isipin ang kanilang sarili bilang isang malaking bagay. Hindi nag-abala si Jasper na maging mabait. Sa lahat ng ito, siya ay nasasangkot sa maraming mga away. Kaya, kahit ang kanyang mga daliri sa paa ay maaaring maghinuhan na may isang taong sumusubok na sumabotahe sa kanya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, nagmamalasakit ba si Jasper? Hindi niya ginawa. Ito ay dahil hindi sinusubukan ni Jasper na alisin ang mga benepisyo mula sa Colossal Investments. Ang parehong partido ay makikinabang sa deal na ito. Gayunpaman, ang pinagkaiba ay maaaring lumipat lang si Jasper ng mga kumpanya ng pamumuhunan at magpatuloy ng masaya sa kung sino man ito. Gayunpaman, kung mawala siya sa Colossal Investments bilang isang kliyente, mawawalan sila ng kita na higit sa 300 milyong dolyar at gayon din ang katanyagan na makukuha nila sa pamamagitan ng pagtulong kay Sena na may lista sa Nasdaq Composite. Ang mga ordinaryong kita ay walang halaga sa mga kumpanya ng pamumuhunan tulad ng Colossal Investments. Gayunpaman, kinailangan nilang kunin ang posisyon ng pagiging underwriter para sa mga stock tulad ng Sena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 758.
Ito ay dahil ang isang kumpanyang tulad ni Sena ay tiyak na magdulot ng malaking pagtaas ng interes sa mga pamumuhunan sa sandaling sila ay nakalista sa publiko. Walang nang-ahas na hulaan kung magkano ang tataas ng kanilang mga share, ngunit walang pag-aalinlangan na mataas ang presyo sa kanila sa unang araw. Naglalaway ang Colossal Investment sa isang business deal na magdadala sa kanila ng ganoong katanyagan. Pagkatapos ng lahat, ang kompetisyon sa industriya ng pamumuhunan ay brutal at mapagkompetensya. Walang nakakaalam kung alin ang pangalawang pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan, ngunit alam ng lahat na ang Colossal Investments ang pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan. Kung ang Colossal Investments ay nahulog mula sa biyaya, sila ay malilimutan ng publiko sa loob ng ilang araw. Kaya naman naglakas loob si Jasper na huwag pansinin ang malilim nilang pakulo. Ang kailangan lang niyang gawin ay lumipat ng kumpanya. Ano ang dapat ipag-alala ni Jasper? Sa kabaligtaran, ito ay isang bagay na kailangang alalahanin ng mga panloob na gawain sa Colossal Investments. As expected, nagsalubong ang kilay ni Celine nang marinig ang sinabi ni Jasper. Huwag ka pa magpanik. Ako na ang bahala dito sa lalong madaling panahon, sabi ni Celine kay Jasper. 3 araw. Bigyan mo ako ng 3 araw. Tiningnan ni Jasper ang seryosong ekspresyon ng mukha ni Celine at nag-isip ito saglit bago siya tumango at sinabing, sige, sabihin mo sa akin kung kailangan mo ng kooperasyon sa anumang bagay. Ngunit tandaan na wala akong maraming oras. Nang marinig niyang sumang-ayon si Jasper, nagmamadaling tumango si Celine at sinabing, sige, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mabibigyan ka ng tamang paliwanag. Nang matapos ay nagpaalam si Celine kay Jasper at nagmamadaling bumalik sa kanyang kwarto. Ivan, halika dito. Bumalik si Celine sa kanyang silid at tahimik na umupo sa study ng kalahating oras bago tinawag si Ivan. Nakatanggap na si Ivan ng balita na pinipigilan ng board si Sena na may lista sa publiko at nagdiriwang pa rin sa loob. Nang marinig niya si Celine ay hindi na niya ito pinag-isipan at agad na pumasok sa pag-aaral. Sampal. Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw ng may kamay na damapo sa pisngi ni Ivan. Napahawak si Ivan sa kanyang pisngi habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Celine, sumisigaw, Miss Maynard, bakit mo ako sinaktan? Bakit? Malamig na tumawa si Celine habang sinasabi, naglakas loob kang baligtarin ako pero hindi mo akalain na darating ang araw na malalaman ko ito. Sabihin mo sa akin. Anong klaseng benepisyo ang ibinigay sa iyo ni William para mag-leak ng impormasyon sa kanya? Natarante si Ivan nang marinig ang mga tanong ni Celine at instinctive na umiling ito habang tinatanggi ito. Miss Maynard, napagkamalan mo ako. Wala akong ideya sa sinasabi mo. Ivan, napakaraming taon mo na akong kasama. Paanong hindi mo pa rin ako kilala? Dismayadong tumingin si Celine kay Ivan. Conversely, kilala na kita. Ang mga miyembro ng lupon na nagpahayag ng kanilang pagtutol ay pawang mga nakatataas kay William. Siguradong kasali siya dito. Bukod dito, si William ay madalas na tumatawag sa punong tanggapan kamakailan. Akala mo ba talaga hindi ko mapapansin yun? Ang malamig na salita ni Celine ay naging dahilan ng paglubog ng puso ni Ivan sa kabulukan ng kanyang tiyan. Alam kong kinasusuklaman mo si Jasper, pero hindi ko akalain na magiging ganoon kakakulit para makipagtulungan sa kaaway ko para manggulo kay Jasper. Alam mo ba na ito ay magiging sanhi ng pagkawala ng anumang reputasyon na mayroon ako? Sabi ni Celine habang nagngangalit ang mga ngipin. Naguguluhan, matigas na sinabi ni Ivan, kahit na si William ang gumagawa ng mga bagay-bagay, wala pa rin itong kinalaman sa akin. Walang kinalaman sa'yo. Sa ngayon, tanging ako, ikaw, at si Pangulong Paulson ang nakakaalam ng pakikipagtulungan ko kay Jasper. Iminumungkahi mo ba na ang presidente ang nagbenta sa akin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 759. Isang naguguluhan na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Ivan. Hindi niya inaasahan na malalantad ang kanyang plano sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, siya ay naguguluhan na ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay ang pag-igting ng kanyang mga ngipin at tanggihan ang lahat, iginiit na wala siyang kinalaman dito. Alam niyang walang ebidensya si Celine laban sa kanya kung itatanggi niya ang lahat. Gayunpaman, siya ay tapos na kung siya mismo ay umamin sa anumang bagay. Nang makita niyang hindi pa rin umaamin si Ivan, umiling si Celine sa pagkabigo.
Lagi kong alam na pinapantay ka niya para tiktikan ako, pero hindi ko na pinansin. Kung tutuusin, may iba pa kahit paalisan kita. Hindi ko mapipigilan yon. Pero na-fit mo ang mga requirements ko, at magaling ka sa ginagawa mo. Kaya naman lagi akong nagtitiwala sa'yo. Sa simula ay handa akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon batay sa tiwala na ibinahagi natin. Basta umamin ka sa lahat. Pagkatapos, tinitigan ni Celine ang mukha ni Ivan na unti-unting nalilito at namumutla. Mahinahon niyang sinabi, Ivan Stone, simula ngayon, hindi ka na sekretarya ko. Ipapaalam ko sa iyo sa HR ang anumang mga pamamaraan na kailangan mong gawin. Namutla ang mukha ni Ivan habang sumisigaw, Miss Maynard, pinapaalis mo ba ako? Iniwan mo muna ako. Kalmado ang boses ni Celine habang malamig na sinabi, tinanggihan mo ang huling pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Marahil ang aking pagpapaubaya ay naging sanhi ng iyong pagiging walang ingat. Iniisip mo ba na dahil wala akong pruweba laban sa iyo at hindi ka kikilalanan ni William sa publiko, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa iyo hanggat tinatanggihan mo ang lahat? Ang hindi mo alam ay hindi ako judge, at ang investment company ay hindi rin courtroom. Hindi ko kailangan ng anumang patunay bago ko maipasa ang aking paghatol. Ang kailangan lang para sa iyong pagbibitiw ay isang pahayag mula sa akin. Pagkatapos, malamig na sinabi ni Celine, pakialis ngayon din. Wala na kaming anumang uri ng relasyon sa pagitan namin. Nang harapin ang matinding suntok na iyon, nagmamadaling hinatak ni Ivan ang sando ni Celine habang humahagulgol. Miss Maynard, patawarin mo ako. Wala akong ibig sabihin nun. Hindi ko alam na magagalit ka ng ganito. Maaari mo bang tanggapin na lamang ito bilang isang pagkakamali na nagawa ko at patawarin mo ako, mangyaring. Nag-leak ako ng impormasyon kay William sa sarili kong pagsang-ayon, ngunit ang tanging dahilan kung bakit ko ginawa iyon ay upang maging sanhi ng gulo para kay Jasper. Hindi ako makatayo at manood habang matagumpay na nailista si Sena. Sino siya sa tingin niya? Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang umani ng lahat ng mga benepisyo at magkaroon ng lahat ng mabuti sa buhay? Miss Maynard, hindi ko ginustong saktan ka. Lalong lumaki ang disappointment sa kaninang mabagsik na mukha ni Celine habang pinakikinggan niya ang humahagulgol na reklamo ni Ivan. Okay lang kung magkamali ka, at lagi akong handa na bigyan ka ng pagkakataong itama ang mga ito. Ngunit pananagutan ng iyong mga magulang kung ang iyong moral ay nasira. Wala akong responsibilidad sa pagtulong o pagpaparaya sa iyo. Simple lang talaga ng isip mo. Akala mo ba si Jasper lang ang itatama ni William? At saka, anong uri ng pagkawala ang ay dudulot nito para kay Jasper? Ang kailangan lang niyang gawin ay antalahin ang listahan ng ilang araw. Kahit na walang colossal investments, marami pa ring investment company ang pumipila para iabot sa kanya ang kontrata. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Sena. Isa itong business deal na kikita ng malaking kita. Mayroon bang anumang kumpanya ng pamumuhunan na tatanggihan ito? Kaya, ginawa akong target ni William sa simula pa lang. Nagkataon lang na natapon si Jasper sa halo. Si William ay mas matalino kaysa sa iyo at alam niya mula pa noong una na hindi ito magiging problema para kay Jasper. Napailing si Celine sa pagkabigo habang sinabi, alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ng punong tanggapan sa telepono? Hinala nila na gumawa ako ng pribadong kasunduan kay Jasper, lalo na tungkol sa 20% na diskwento sa komisyon. Naghihinala silang ginagamit ko ang awtoridad ko para magtrabaho kay Jasper para saktan ang kumpanya. Papunta na ang investigative team. Hindi mahalaga kung may mahanap sila o wala. Magiging malaking hadlang pa rin para sa akin ang manatili sa sangay ng rehiyon ng Terra. At sino ang mas matutuwa kung aalis ako? Ang taong iyon ay si William. At ikaw naman, ano ang makukuha mo rito? Naawa si Celine kay Ivan. Namula ang mukha ng babae, at malamig na sinabi ni Celine, wala ka man lang napakinabangan. Sa kabaligtaran, nawala mo ang lahat. Ang iyong trabaho sa kumpanya ng pamumuhunan, ang aking tiwala, at ang iyong kinabukasan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 760. Kung tutuusin, ang mga katulad mo ang higit na dapat kamuhian at kawan. Nagdala ka ng problema sa iyong sarili at sa iba, sa pag-aakalang ikaw ay matalino. Gayunpaman, ikaw ay naging tanga.
Lahat ng sinabi niya ay naging sanhi ng pagkabigla ni Ivan. Napagtanto niya na ang mga bagay ay eksakto kung paano sila ginawa ni Celine. Siya ang tanga dito. Hindi lamang siya nagkaroon ng anumang mga benepisyo, ngunit si Jasper, ang nais niyang paghihiganti, ay walang nawala. Sa kabilang banda, nawala sa kanya ang lahat. Kinaladkad din niya si Celine pababa sa kanyang proseso. Miss Maynard, ako. Namuo ang luha sa mga mata ni Ivan habang sinusubukang humingi ng awa. Gayunpaman, nahihiya siyang magsalita ng bamuka ang kanyang bibig. Nakikita kung gaano ka pa rin kahihiyan, bibigyan kita ng kaunting pahinga. Ang mga salita ni Celine ay nagdulot muli ng pag-asa sa loob ni Ivan. Umaasa siyang tumingin kay Celine. Gayunpaman, ang sinabi ni Celine pagkatapos noon ay nagtulak sa kanya pabalik sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Maaari mong ibigay ang iyong pagbibitiw. Sa ganitong paraan, makakahanap ka pa rin ng trabaho sa ibang mga kumpanya ng pamumuhunan. Kung tatanggalin ka ng Colossal Investments, mag-iiwan ito ng permanenteng mantsa sa iyong record at walang ibang kumpanya sa pamumuhunan ang mag-iisip na kunin ka. Tumalikod si Celine at umalis pagkatapos sabihin iyon, naiwan si Ivan na nakaugat sa lugar sa gulat bago siya tuluyang napaluha. Nang matapos siyang makipag-usap kay Ivan, tinawagan ni Celine si William. Tila hindi nagulat si William nang makatanggap ng tawag mula sa kanya. Mukhang good mood siya. Miss Maynard, mukhang hindi maganda ang mood mo, maluwag na sabi ni William habang nakasandal sa office chair niya sa maliwanag na ilaw na opisina. Si Celine ay may matigas na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi niya, hindi ba ito ang gusto mo? Natawa si William at sinabing, wag mo naman sanang sabihin yan. Isa kang kahangahangang kasosyo, at umaasa ako na ang pinakamabuti para sa iyo. Ganon din ang sinabi ko sa investigative team noong nasa opisina ko sila kanina. Gaano kabilis, nanunuya at sinabi ni Celine, William, dapat alam mo na ang pangkat ng pagsisiyasat ay hindi makakahanap ng anumang mali sa akin. Sa tingin mo ba ay gagana sa akin ang mga ganitong pakulo? Nagkibit balikat si William at sinabing, hindi ko alam kung gagana o hindi. Alam ko lang na sa sandaling ipakita ng iyong record na mayroon kang mga pagsisiyasat na ginawa sa iyo, hindi mo na makukuha ang upuan kung saan nakatitig ang aking puwit ngayon. Napabuntong hininga, sinabi ni Celine, ang kaso ni Jasper na ilista si Senna sa publiko ay walang kinalaman sa aming awayan. Sana pag-isipan mo itong mabuti. Natawa si William at sinabing, Miss Maynard, paano ka napunta sa kinalalagyan mo ngayon kung ganito kakawalang muwang? Tulad ng kung paano mo ginulo ang aking kaso, sisiguraduhin kong hindi ka makakakumpleto ng anumang mga deal sa negosyo nang hindi nagdudulot ng maraming problema. Naintindihan mo. Ang iyong pagdurusa ang pinagmumulan ng kaligayahan ko, sabi ni William bago niya ibinaba ang tawag. Matigas ang ekspresyon ng mukha ni Celine habang pinakikinggan ang dial tone. Sa totoo lang, hindi siya nagulat sa kinalabasan. Napabuntong hininga, bumulong si Celine sa sarili, pinlit mo akong gawin ito.